Maria, huwag mong sayangin ang iyong pagod. Ang binti ko, hindi na masasagip pa. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Talagang gagaling ang iyong binti. Maria, sa lahat ng mga taong ito, nabigo kita. Anong pinagsasabi mo? Maaga nang pumanaw ang iyong mga magulang. At wala na rin ang iyong kapatid. Lahat ng mga bagay na ito ay responsibilidad ko. Maria, dapat mong isipin ang iyong sarili. Magpakasal ka sa isang mayamang lalaki para kahit papaano ay mabusog ka. Isang pilay na tulad ko, ang sumagabal sa iyo sa loob ng 3 buong taon, ni hindi man lang ako makatulong sa mga gawaing bukid sa bahay. Kainis ang binti ko. Sana hindi napilay ang binti ko para matulungan kita, Maria. Nadetect ang host, nakumpirma ang determinasyong tulungan si Maria. Aktibo na ang sistema ng pagpapalitan. Ang sistema ng pagpapalitan. Ano ito? Pangkukulam. Maaaring ipagpalit ng host ang mga bagay para sa puntos, upang bumili ng mga kalakal mula sa sistema mall, na ipamahagi na ang bagong dating na pakete ng regalo. Gantimpala, ang pinsala sa binti ay gumaling na. Ang binti ko, talagang gumaling na. Totoo pala ang sistema. Nadetect ang mapapalitang bagay, mapapait na damong ligaw. Maaaring ipagpalit sa 50 puntos. Natuklasan ang isang piraso ng sining ng walang hanggang tagsibol ng pamilya Chin. Maaari itong ayusin at matutunan sa 50 puntos. Kaya ang sining ng walang hanggang tagsibol ng aming pamilya Chin ay talagang hindi kumpleto pala. Ipagpalit ang mapapait na damong ligaw para sa puntos. Ayusin ang sining ng walang hanggang tagsibol at pag-aralan ito. Gantimpala, ang mismong sining ng walang hanggang tagsibol, at lahat ng kailangan mong malaman, kasama na ang sining ng pagpapagaling na muling pagkabuhay, na nagpapahintulot sa iyong magpanggap na patay at muling mabuhay. Maria, Juan, kung patuloy mo akong pipilitin na mag-asawa ulit, magagalit talaga ako. Zhang Dashuang. Mag-isa ka lang dito. Malungkot siguro sa gabi. Anong ginagawa mo rito? May utang ka pa sa kota ng bigas. Nandito ako para maningil. Gamit ang katawan mo. Huwag mong hawakan si Maria. Aba, malakas pala ang bunganga ng pilay na ito. Umalis ka. Panoorin mo kung paano ko alagaan si Maria. Lumayo ka sa kanya. Noong wala pa ang sistema, inapi mo ako. Ngayong may sistema na ako, nangangahas ka pang mang-api? Ikaw. Nakangahas kang manakit sa akin. Nagtatrabaho ako para kay Mang Tonyo. Hindi ka ba natatakot na si Mang Tonyo ang magputol ng pautang mong bigas? Wala akong pakialam kung kanino ka nagtatrabaho. Wawakasan kita ngayon. Tigil, pakiusap, tigilan mo na. Nagkamali ako. Kunin mo ang perang ito, bilang bayad pinsala para kay Maria. Umalis ka. Juan de la Cruz, maghintay ka lang. Pababayarin ka ni Mang Tonyo. Gusto mo pa ng bugbog? Juan, ang binti mo gumaling na. Maria. Tingnan mo ako, nakatalon-talon. Ano sa tingin mo? Napakaganda naman yan. Maria. 3 taon mo akong inalagaan. Ngayong may sistema na ako. Mula ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Ang sistema? Anong sistema? Wala yun. Ito lang. Maria. Salamat. Huwag kang ganyan sa akin. Magpahinga kapag katapos. Aalis na ako. Taggutom ngayong taon. Wala na talagang makain sa bahay. Napipilitan si Maria na mamites ng mga damong hindi kakainin ng baboy. Ngayong mayroon na akong sistema. Bukas, kailangan kong umakyat ng bundok at maghukay ng mas maraming damo para ipambili ng pagkain para makakain ng husto si Maria.
Natukoy ang may papalit na bagay, mga damong gubat. Bawat isa ay katumbas ng 5 puntos. Ang dami ng mga damong ito, lahat ito ay may halaga. Matagumpay ang pagpapalit, nakakuha ng 5 puntos. Ha! Ang tindahan na binanggit ng sistema ay talagang kahanga-hanga. Ang daming bagay na maaaring ipagpalit. Kaya pa nitong gumawa ng mga bagay mula sa wala. Parang mahika ito, sa sistemang ito. Kahit sa panahon ng taggutom. Makakabuhay ng maayos kami ni Maria. Natuklasan ang may papalit na bagay, likas, walang polusyon na mapapait na damo. Ang dami ng mapapait na damong ito sa buong bundok at walang may gusto sa mga ito. Kailangan kong maghukay ng mas marami at ipagpalit ang mga ito sa puntos. Pagkatapos ng halos maghapon, naubos ko na ang buong gilid ng bundok sa mga puntos na mayroon ako ngayon. Kayang-kaya kong buhayin si Maria at ang sarili ko, kaya ko pang buhayin ng isa pang tao. Ang galing. Tulong. Tulong. May tao ba dyan? Tulungan ninyo ako. Tulong. Nako, ang laki at ang puti pa. Hindi ko akalain na dito sa taas ay makakatagpo ako ng ganitong ganda. Hoy, hoy, lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan. Nadetect ang isang ligaw na kuneho. Mapapalitan ng 100 puntos. Nadetect ang alakdan. Mapapalitan ng 20 puntos. Ang ganda-ganda, ang pinakamagandang premyo mula sa paglalakbay na ito sa kabundukan ay ikaw. Ipalit mo ang alakdan sa puntos. Itatago ko ang kunhong ito at ibibigay kay Maria. Hoy, ang kuneho lang ba ang nakikita mo? Hindi mo ba nakikita na may tao dito na nakahiga? Nakita ngayon. Nakagat ako ng alakdan. Tulungan mo ako. Saan? Patanjin nga. Hindi naman ganoon kalala. So hindi nakakalason ang alakdan. Hindi. Ang ibig kong sabihin, mayroon ka pang. Isang kandila lang ang natitirang oras mo. Sapat na iyon para sabihin ang huling salita mo. Isang kandila lang ang natitirang oras. Hindi. Nakikiusap ako. Iligtas mo ako. Ha, kung ganun. Teka, ako ang bunso sa pamilya Ramirez. Si Elena Ramirez. Ang tatay ko ay may bodega ng bigas. Kung ililigtas mo ako, ang pamilya ko ay makakapagbigay sa iyo ng maraming pagkain. Huwag kang magpanik. Kaya kong gamutin ang lason na ito. E ano pang hinihintay mo? Gamutin mo na ngayon. Pero kanina mo pa ako inaakusahan. Kaya masama ang pakiramdam ko. At ayaw kong gamutin ito. E ano ang magpapaganda ng pakiramdam mo? Ikaw. Tatay. Lakasan mo. Hindi kita marinig. Tatay. Oo. Hoy, anong ginagawa mo? Sinusuksa pang lason. Gusto mo bang gamutin kita o hindi? Ako. Sige, gawin mo na. Subukan mong tiisin. Sige, sige. Many Akis ka. Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi mo ba sinabi na gumaling na ang binti ko? Bakit? Mahina pa rin. Kasi, may natitira pang lason. Kailangan mong magpahinga pa ng ilang oras. Gumagabi na. Wala akong oras para dito. Baba na ako ng bundok. Hoy, teka, iiwan mo lang ako dito. Ganun lang. Aalis ka lang. Pagtataksilan mo ako. Daddy.
Ano ang tawag mo sa akin? Daddy, isama mo ako pababa, please. Nakikiusap ako. Inaabuso mo ako. Kasi ang bigat mo. Ayusin ko lang ang hawak ko. Gusto mo bang makababa o hindi? MMHMM. Boss Chen, pumunta ako kahapon kay Maria para kunin ang bigas natin. Pero sino ba naman mag-akala yung bayaw niya, si Juan? Gumaling na ang binti, pinagulpi pa ako. Hindi mo ba binanggit ang pangalan ko? Binanggit ko, mas lalo pa nga akong dinulpi. Sabi pa niya, kung ikaw ang pupunta, pagugulpiin ka rin. Ako, ang kapal ng mukha ng pilay na si Juan. May lakas ng loob pang makipag-away sa akin. Tingnan natin kung gaano siya katapang. Mang Tonyo, hindi ako tumatangging. Magbayad ng butil. Sa totoo lang, wala nang kahit isang butil ang pamilya ko. Noong una, hindi kita pinipilit. Pero yung pilay mong yan, ang tapang na ngayon. Tingnan mo ang mga tao ko. Wala akong pakialam kung may butil, ang pamilya mo o wala ngayon. Ngayon, kailangan mong bayaran ako. Pero, Kakit-akit na byuda. Hoy, huwag kang matakot. Paano kung, Bigyan kita ng ideya. anong ideya? Tumira ka lang. Sa akin ng 1 taon. Yang butil na yan, ako ang magbabayad para sa'yo. At ipapangako ko sa'yo, sa buong taong ito, hindi ka magkukulang. Para kang bagong kasal gabi-gabi. kung susunod ka kay Boss Tonyo, magpakasarap ka na lang, at mabuhay ng maginhawa. Hindi, Mang Tonyo, pakiusap, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Titiyakin kong makakalap ako ng butil, at babayaran kita ng buo. Bigyan ka ng ilang araw? Hindi pwede, hindi ba't sapat na ang oras na binigay ko sa'yo? Ano to? Akala mo ba madali akong lokohin? Sige. Gusto mo ng dagdag na oras? Ikaw. Tumira ka sa amin dalawa ngayong gabi, at bibigyan kita ng ilang araw pa. Ano sa tingin mo? Hindi ko kaya. Ang paggusto ko sa'yo ay pabor na. Huwag kang magpakawalang hiya. Halika rito, patanjin nga. Hinaampas mo ako? Daswang. Pigilan mo siya. Ngayong gabi, Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na saya. Bitawan niyo ako. Bitawan. Byuda. Ayaw mong sumunod? Sige, gagawin natin to ng puwersahan. tulong. Napansin ko sa'yo, kahit medyo magulo ka, maganda naman pala ang ugali mo. Hindi. Tulong. Nasa panganib si Maria. Ikaw. Bitawan mo si Maria. Maria, nandito ako. Huwag kang matakot. Aba, sino ba ito? Kung hindi naman ito ang maliit na pilay, si Juan de la Cruz. Ano? Kaya gumaling na ang binti mo, at ngayon akala mo matapang ka na? Ganoon ba? Zhang Daswang. Mang Tonyo. Nang ahas kang hawakan si Maria, papatayin kita. Juan. Subukan mong gumalaw ng 1 pulgada. Hindi na ako magbebenta sa pamilya mo ng kahit 1 butil ng bigas. At hindi rin ako bibili ng kahit 1 butil mula sa'yo. Mang Tonyo, Ang pamilya ko ay hindi na magbebenta sa iyo ng kahit anong butil mula ngayon. Hindi mo naman kakailanganin yon. Nang ahas kang manakot sa akin? At ikaw? Hindi ka ba natuto sa huling pagkakataon? Bumalik ka para sa higit pa? Juan, isa akong mangangalakal ng butil sa lungsod. Kasama ako ng pamilya Reyes. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ka ba natatakot na magalit ang pamilya Reyes? Nang ahas kang hawakan si Maria? Wala akong pakialam kung sino ka. Tigil. Tigilan mo na. Umalis ka. Kung lalapit ka ulit kay Maria, papatayin kita. Mang Tonyo, hahayaan na lang ba natin ito? Hahayaan, ha? Maghintay ka lang, Juan de la Cruz. Bukas, pupunta ako sa lungsod. Hahanapin ko ang boss ko, si Pop Face Wang. Maghintay ka lang, walang paraan, na hindi ka namin paparusahan, paslit, ako. Juan, salamat at nandito ka. Maria, ano ang sinasabi mo? Ang pag-aalaga sa'yo, ang pinakamaliit na magagawa ko. Pero, kung hindi tayo pagbibilhan ng butil ni Mang Tonyo, magugutom tayo hanggang mamatay. Maria, tingnan mo, ano ito? 1 ligaw na kuneho at kaunting trigo.
Bihira ang mga ito. Juan, saan mo nakuha ang mga ito? Nakuha ko ang mga ito sa bundok. Maghintay ka lang. May nilagang kuneho kang aabangan. Oo nga pala. May isa pa akong iniligtas. Iniligtas? Nasaan siya? Juan, walang hiya ka. Maria, marami akong nahanap na pagkain ngayon. Hindi lang ito tatagal sa atin ng matagal. Pwede pa nating ibenta ang sobra. Para sa pera. Kapag naibenta na natin ito, bibilhan kita ng mga bagong damit. Juan, mukhang marami ang trigong ito, pero hindi ito magtatagal sa atin. Sa panahon ng taggutom, baka hindi tayo dapat magbenta ng ating pagkain. Maria, sira-sira na ang mga damit na ito. Kailangan na ng kapalit. Gusto ng lahat ng babae na maganda ang itsura nila. Hindi ka iba. Ano man ang mangyari, sisiguraduhin kong makakuha ka ng mga bagong damit. Huwag kang mag-alala, Maria. Hindi na mauutusan muli ang pamilya natin. Pero, sa mga mahihirap na panahong ito, maraming mapagsamantalang mga ngalakal. Mahirap humanap ng mapagkakatiwalaan. Hoy, may naisip ako. Ano ang naisip mo? Gusto mong malaman. Kung gayon, magmakaawa ka ng maayos sa akin. Kung masaya ako, baka sabihin ko sa iyo. Ibigay ko sana sa iyo ang isang pirasong karne. Pero ngayon, nagdadalawang isip ako. Makinig ka, patikim naman. Gusto mo? MMHMM. Kung gayon, magmakaawa ka sa akin. Pasayahin mo muna ako. Ikaw. Ako. Pakiusap. Lakasan mo. Nakikiusap ako sa iyo. Mabuti. Heto, isama mo ako para magbenta ng trigo bukas. Iilan lang ang nakatindang pwesto. Mukhang sa taggutom na ito, kaunti na rin ang pagkain sa lungsod. May. Oo, Binibining Luna. Anong ginagawa mo rito? Narito ako kasama ang isang tao para magbenta ng ilang bagay. Pumunta ka sa tindahan ng butil at kumuha ng tao. Si Juan at ako ay mag-iikot dito. Opo, Binibining Luna. Juan, kung may magustuhan ka, sabihin mo lang sa akin. Bumili ka ng kahit ano ang gusto mo. Hindi na kailangan. Magtatayo ako ng isang pwesto sa unahan. Magbenta ng ilang butil. Sige. Nakakuha ako ng ilang karne at gulay mula sa palitan. Kung makakita ako ng isang mayamang mamimili, mas mabebenta ito kaysa sa trigo. Hoy, saan mo nakuha ang karne at gulay na ito? Hindi ko sasabihin sa'yo. Halina tayo, huwag palampasin. Dalisay, natural, walang pestisidyo ng mga gulay, kasama ang butil at karne. Hala, nakakakuha ka pa rin ng karne sa panahong ganito? Ang tagal na mula nang huli akong kumain ng karne. Totoo ba yan? Pare, nakakakuha ka pa rin ng karne sa panahon ng taggutom na ito? Kahanga-hanga. Magkano? Ngayon ko lang itinayo ang aking pwesto. Hindi mataas ang mga presyo. Ang karne ay 500 piso bawat kalahating kilo. Magkano? Ang trigo at mga gulay, 100 piso bawat kalahating kilo. Magkano? 100 piso bawat kalahating kilo. Nababaliw ka ba? Nagnanakaw ka ba sa amin? Bakit napakamahal? Ang pagkain mula sa sistema ay masarap at nakakapagpalakas ng iyong kalusugan. Ang pagbebenta nito sa halagang 100 piso bawat kalahating kilo ay parang pagnanakaw na. Hoy, takbo! Hoy, hoy, hoy! Pare! Ano ang nangyayari? Narito si Pop Mark Wang. Umaasa siya sa kanyang koneksyon sa hukom. Para pilitin tayong magbayad ng bayad sa pwesto palagi, mas mabuti pang, gawin mo na lang ang sinasabi niya. Hoy! Paligiran ninyo sila, huwag ninyong pabayaang may makawala. Boss! Noong mga nakaraang araw, nasa baryo ako para mangolekta ng bigas, at may nanakit sa akin. Ganoon ba? Hintay ka muna. Kapag natapos ko na ang pangungolekta ng bayad sa pwesto, ako na ang bahala sa pagganti para sa'yo. Hihihi. Boss, siya yun. Halika. Ipakita natin sa kanya kung paano gumalaw dito sa lungsod. At turuan natin siya ng leksyon. Hihihi. Juan. Nakatayo ka dyan, nakahahad lang sa negosyo ko. Umalis ka. Aba. Sa harap ko mismo, maglalakas loob kang mang-api ng tauhan ko? Gusto mo bang mamatay? Pero teka,
Kung ibibigay mo ang 5,000 piso bilang management fee, baka hayaan kitang umalis. Kung hindi, ha. Akala mo ba lugar mo ito? Bakit ba namin dapat bayaran ka ng management fee? Umalis ka, hinihingan mo ako ng management fee. Dapat tumingin ka sa sarili mo sa salamin. Karapat-dapat ka ba? Hoy, magandang dalaga. At ikaw, alam mo ba kung sino ako? At naglalakas loob kang magpakatapang? Ha. Wala akong pakialam kung sino ka. Kahit pa dumating ang mga ninuno mo mula sa 18 henerasyon, wala kang makukuhang kahit sentimo sa akin. Tama, kahit sentimo. Sige, kayong dalawa. Akala mo ba mahina ako? Makikita mo ang kuko ng tigre. Gagawin kong pira-piraso ang pwesto mo. Kukunin ang magandang dalaga at ikaw. Ipagbibili ang isa sa bahay aliwan. At ang isa naman sa lalaking bahay aliwan. Ikaw, nakakadiri ka. Luna, ako ang haarang sa kanila. Tumakbo ka. Ngayon na. Pero, ikaw. Patay na ang katawan mo, pare. At nagpapakabayani ka pa rin? Ano pang hinihintay ninyo? Habulin sila. Kunin ninyo ang magandang dalaga. Patayin siya. Hulihin siya. Ang host ay nasa panganib, gumastos ng 500 puntos, para palitan ng mga advanced na kasanayan sa martial arts. Palitan. 500 puntos ang nabawas, nakuha ang mga advanced na kasanayan sa martial arts. Kumpleto na ang paghahatid. Hindi na kailangang tumakbo ngayon. Wow, Juan. Ang galing mo. Dinurog mo sila. Imposible. Paano naging ganito kalakas si Juan? BB boss. Boss, anong gagawin natin ngayon? Humarap ka sa akin, alamin mo ang lugar mo. May iba pa ba? Ikaw pala si Juan de la Cruz, ha? Marunong kang lumaban. Anong silbi ng pagiging magaling lumaban? Sa mundong ito, kapangyarihan at koneksyon ang labanan. Malapit lang ang opisina ng alkalde. Malapit lang dumating ang mga pulis. Napakarami mong nasaktan. Kapag ikinulong ka ng alkalde, papatayin kita sa loob ng selda. Walang makakaalam. Tapos ka na? Mabuti. Ngayon, humanda ka para sa isa pang bogbog. Tumigil ka dyan. Officer, inaatake ng lalaking ito ang mga tao sa liwanag ng araw. Wala na siyang kontrol. Ganap na wala ng kontrol. Hindi iyon ang nangyari. Tumahimik. Nasaktan mo ang lahat ng mga taong ito. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Kung maglalakas loob kang lumaban, papatayin ka namin dito mismo. Tigil. Kung hindi ka titigil ngayon, dadalhin namin ang babaeng ito at isisi sa kanya ang krimen. Hindi. Pinipigilan ng sospek ang pag-aresto. Patayin siya sa kalye. Tigil. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan sila. Binibining Ramirez, anong daladala ninyo rito? Binibining Elena, Zoe. Kung 1 segundo lang ang huli ninyo, akuin na sana nila ako. Ang babaeng iyon ang nakababatang Binibining Ramirez. Wala na tayo. Tapos na tayo. Bulag ka ba? Anong karapatan mong itaas ang patalim laban sa aming binibining Elena? Ano ba ang ginagawa ninyo? Binibining Ramirez, itong batang ito. Siya, ang may balak gumalaw sa Binibining Elena. Sinusubukan lang naming iligtas siya. Kasinungalingan iyan. Kayong lahat ang may kasalanan. At iyong mukhang may bulutong. Sila ang may masamang hangarin. Si Juan ang nagtatanggol sa akin. Binibini, bakit ninyo sila pinapalo ako? Kumakalat ng kasinungalingan. Mga lalaki, bugbugin ninyo sila. Tigil na, pakiusap, huwag na kaming bugbugin. Kaya, ano sa palagay ninyo? Kahanga-hanga ang pamilya ko, di ba? Oo, kahanga-hanga. Ikaw siguro ang kapatid ni Elena, si Zoe. Salamat sa pag-awat. Wala na tayo. Tapos na tayo. Binibining Ramirez. Bakit ninyo ipinagtatanggol ang batang ito? Hoy, Ginoo, nagkamali ako. Iligtas ninyo ako. Hindi na ako uulit. Ano sa palagay ninyo, Ginoong de la Cruz? Nasa inyo po ang desisyon, Binibining Ramirez. Huwag ninyong kalimutan ng isang ito. Nagkamali ako. Inaamin ko. Dalhin ninyo ang mga lalaking ito. Ayokong mabastos ang paningin ni Ginoong de la Cruz. Ano, sabi ko nagkamali na ako, dadalhin pa rin ninyo ako?
Ginoong de la Cruz, iniligtas ninyo ang buhay ng aking kapatid. Sabihin ninyo ang gusto ninyong gantimpala. Wala akong hihilinging kapalit. Ngayong tapos na ito, babalik na ako sa aking pwesto. Hoy. Zo. Sandali lang, Ginoong de la Cruz. Maaari ko bang bilhin ang inyong karne at bigas? Sige, benta pa rin ang benta. Narito ang 1,000 piso. Sapat na siguro iyon para sa lahat. Kunin ninyo. Hindi ba ito sapat? Zo. Ang bigas niya ay 100 piso bawat kilo, at ang karne ay 500 piso bawat kilo. Ang mahal naman. Pero dahil iniligtas ninyo ang buhay ng aking kapatid, sulit ang bawat sentimo. Narito ang 20,000 piso. Sapat na siguro iyon. Sapat na iyon. Kaya quits na tayo. Hoy, sandali. Huwag masyadong sakim. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Malaking halaga lang kasi ito. Paano kung gumawa tayo ng kontrata, at lagyan natin ng pirma ng hinlalaki, sakaling magbago ang isip mo? Sige. Nakapirma na ang kontrata. May iba ka pa bang kailangan? Wala na, aalis na ako. Sofia. Sofia. Marco Fernandez, anong ginagawa mo rito? Sofia, Star Festival ngayon. Naghanda ako ng handaan sa restaurant. Marco, mayroon na akong taong nasa puso ko. Huwag mo na akong gambling. Siya, mula ulo hanggang paa, puno siya ng basahan. Isang mabahong pulubig. Nagbibiro ka ba? Ipakikilala kita. Ito ang aking mahal, Juan. Kalasag ko lang ba ako? Ang paggawa ng kaaway ay hindi ko hilig. Hindi ako. Tumahimik ka na lang at tulungan mo ako. Hindi ko naman basta-basta magkakaaway ng walang dahilan. Ikaw. Binibining Ramirez, hindi mo naman gustong malaman niya na hindi ako ang lalaki ng iyong mga pangarap, di ba? Sofia Ramirez, ang isang tulad niya. Sa anong paraan ako hindi mas mabuti kaysa sa kanya? Siya ang pinili mo kaysa sa akin. Ang paraan ng pagsasalita mo ay hindi ko gusto. Dot ang reserba. Ano ang tawag mo sa akin? Ikaw ang reserba ni Binibining Ramirez. Ano ang masama sa pagtawag sa iyong ang reserba? TSK. Sofia Ramirez, sa panlasa mo, Sofia, hindi ako naniniwalang magkakagusto ka sa isang nakasuot ng basahan kahit gaano pa kagwapo. Dahil lang mukha akong hampas lupa, sa tingin mo hindi ako ang kasintahan ni Sofia? Lene. Naniniwala ka na ngayon? Gusto mo bang makakita ng mas mainit pa? Tama na. Bibigyan kita ng 3,000 piso. Layuan mo si Sofia. Batang Ginoong Fernandez, siya ang babaeng mahal ko. Kailangan mong magbayad ng mas malaki. 5,000 piso. Nagmamahalan kami. 10,000 piso. Wala akong pakakasalan kundi siya. 20,000 piso. Tama Ew. na. Marco Fernandez, hindi ka welcome dito. Umalis ka. Sofia Ramirez. Hindi ako susuko. Wow, talagang nahulog na ang loob niya. Umalis ka rin. Ako. Ganyan ba ang Kratos ha? Lalaking mahal mo? Bitawan mo ako. Binabalaan kita. Huwag kang mag-ano. Hoy, alam mong hindi kalayuan si Marco Fernandez. Kung sasabihin ko sa kanya ang totoo, ano sa tingin mo ang gagawin niya? Ano ang gusto mo? Maghihiwalay na tayo. Masyado bang mahingi ang isang goodbye kiss mula sa lalaki ng iyong pangarap? Yun lang? Ano pa ang gusto mo? Ayan, ang kapatid mong si Elena at ako, palagi kaming nagpapaalam ng ganito. Umalis ka. Juan de la Cruz. Magbabayad ka para dito. Maria, ano ba tong nangyayari? Uwi na ako sa bahay ng mga magulang ko. Anong nangyayari? Bakit ka pa babalik doon? Naisip ko na itong mabuti. Gumaling na ang binti mo. Kung magpapakatagal pa ako dito, pabigat lang ako sa'yo. Tuwing may nangyayari, ikaw ang laging nakakahanap ng solusyon. At hindi ko kaya. Maria, hindi kita hahayaan. Pilay na si Zhang Dashuang. Naituruan ko na rin ng leksyon si Mang Tonyo. Mula ngayon, hindi mo na kailangang matakot na may mga api sa'yo. Kahit wala na si Mang Tonyo, may iba pang masasamang loob. Biyuda ako. May mga taong magkaka-interes sa akin. Mas mabuti pang umalis na ako. Maria, hindi kita hahayaan. May trigo na tayo ngayon. Sa ilang sandali pa.
Balak kong magtayo ng Hilingen. Kakausapin ko ang nakatatandang Binibining Ramirez tungkol dito. Sigurado akong bibili sila sa atin. Bakit mo sinasabi sa akin to? Maria. Ang pamilyang ito, hindi ka pwedeng umalis. Kapag may pera na tayo, walang mang-aapi sa atin. Hindi mo na kailangang umalis. Maria, pakiusap, huwag kang umalis. Hindi mabubuhay ang pamilyang ito nang wala ka. Maria, bumili ako ng bagong tela para sa'yo. Pwede kang gumawa ng bagong damit. Gagawa rin ako para sa'yo. Sige, salamat, Maria. Juan, pagod na pagod ka siguro. Ito, uminom ka ng tubig. Maria, pagod ka na. Magpahinga ka na. Hindi ako pagod. Maria, huwag kang mag-alala. Pangako ko, magiging mas mabuti ako mula ngayon. Naniniwala ako sa'yo, Juan. Iyan na siya. Anak ko yan. Kunin niyo siya. Bitawan niyo ako. Inay, ano nang ginagawa niyo? Anong nangyayari, Maria? Dadalhin ka namin para ikasal. Ang seremonya ng kasal. Ang gabi ng kasal. Ano na kalokohan yan? May asawa na ako. Bahagi na ako ng pamilya de la Cruz ngayon. Pamilya de la Cruz, ano? Sus, hindi naman kayo opisyal na kasal. Tapos dito ka, nagpapanggap na byuda na. Wala nang saysay na manatili ka pa. Sa bahay na ito. Sumama ka na lang sa amin ngayon. Humanap ka ng mabuting lalaki at pakasalan mo. Aking mahal na anak, ngayon, nakahanap ako ng mabuting pamilya para sa'yo. Kaagad-agad, nag-alok sila ng 50 libra ng bigas bilang bigay kaya. Kung papayag kang magpakasal sa kanila, makakapag-asawa na ang kapatid mo. Sasama ka sa amin, gusto mo man o hindi. Hindi ba't mas mabuti pang pumunta doon, kaysa magpanggap na byuda para sa pamilya de la Cruz? Hindi pwede. Ayaw kong pumunta. Ito nasa sayo. Maria, ano na yung bigas? Tinanggap na namin. Si Mang Tonyo ay naghihintay sa kanyang nobya. Pupunta ka ngayon. Gusto mo man o hindi. Ano nang sinabi mo? Si Mang Tonyo, siya ang pinakamalaking tampalasan sa ating baryo. Hindi lang pangit, araw-araw naglalasing at naglalaro sa bahay aliwan. Puno siya ng sakit, kayong mga tao. Sinong may pakialam kung may sakit siya o pangit? Basta't magbigay siya ng bigas para makapag-asawa ako. Magaling na bayaw na yan para sa akin. Para sabihin ko sa'yo, aking mahal na anak, tinanggap na namin ang bigas ni Mang Tonyo. Ibinigay namin sa magiging hipag mo. Ngayon, kailangan mong magpakasal. Baka hindi gaanong kagalingan si Mang Tonyo, pero marunong siyang mag-alaga ng babae. Nagbigay siya ng bigas, kung papayag kang pakasalan siya. Masaya na ang buong pamilya natin. Ayaw kong pumunta. Mabuti pang mamatay ako kaysa pumunta. Hindi yan para sa'yo magpasya. Kunin niyo siya. Ngayon. Hulihin niyo ang walang utang na loob na to at dalhin niyo. Dalhin niyo siya sa seremonya ng kasal. Usapang pamilya ito. Anong karapatan ng isang pilay na tulad mo para magsalita? Aba, sinong nakakalakad na naman? Kung maglakas loob siyang humadlang sa amin, baliin ang mga binti niya. Aray, paslit ka. Ako ang nanay ni Maria. Anong lakas ng loob mong saktan ako? Aray. Papatayin niya ako. Papatayin niya ang anak ko. Isang salita pa mula sa'yo, at tutuperin ko ang banta ko. Nang pakasalan ni Maria ang pamilya namin. Nagbayad ang kapatid ko ng bigas at dot. Bahagi na siya ng pamilya de la Cruz ngayon. Mas gusto mo ang mga anak na lalaki kaysa babae. Gusto mong ipagbili ang sarili mong anak na babae para makapag-asawa ang anak mong lalaki. Gumawa na lang kayo ng panibago. Lumayo kayo sa pamilya ko. Paslit ka. Anak ko si Maria. Ako ang magdedesisyon kung kanino siya magpapakasal. Ang kanyang pag-aasawa, desisyon niya yan. Maria, ikaw na ang magsabi sa kanila. Gusto mong manatili sa pamilya de la Cruz o bumalik sa pamilya Santos? Nakapag-asawa na ako sa pamilya de la Cruz. Sa buhay at kamatayan, sa pamilya de la Cruz ako. Ikaw si Raulo ka. Ikaw. Ay, Sabihin mo yan ulit at susunod ang mga binti ng anak mo. ikaw gago ka. Ma, tumigil ka na. Nababaliw na talaga siya. Lumabas kayo. Magpakita pa kayo dito. At gagapang kayo pa uwi. Anak ko, tinanggap na namin. Ang bigas ni Mang Tonyo, ibinigay namin sa nobya ng kapatid mo. Kung hindi kanya makikita ngayon, kung hindi matutuloy ang kasal, alam mo kung anong klaseng lalaki siya. Walang awa yan. Hahabulin niya kami. Hindi mo kami pwedeng iwan. Kayong dalawa ang may gawa ng gulo. Kayo ang baalang lumutas. O mas mabuti pa, bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal sa kanya? Lumabas kayo. Huwag kang mag-alala, Maria. Kung maglakas loob ba silang magpakita dito, papagbayarin ko sila. Yan ang hindi ko ikinababahala.
Ang kinakatakot ko, na si Butcher Wu ang puntiryahin ang nanay ko at ang iba pa. Bakit mo siya ipinag-aalala? Kasalanan nila yan. Pero nanay ko pa rin siya. Ipinagbili ka nila, 2 beses, pinilit ka pa nilang pakasalan si Butcher Wu. Ni minsan, hindi ka nila itinuring na anak, Maria. Hindi yan pamilyang dapat pang panatilihin. Hayaan mong sila mag-ayos ng gusot na ginawa nila, wala yan sa'yo. Maria. Kung itinuturing mo pa rin akong pamilya, manatili ka dito sa piling ng pamilya de la Cruz. Mula ngayon, bahagi ka na ng pamilya de la Cruz. Tapusin mo na ang lahat ng ugnayan mo sa pamilyang Santos. Juan, mula ngayon, ikaw na lang ang magiging pamilya ko. Kapag ganap ko ng natutunan ng sining ng walang hanggang tagsibol, magagamit ko na ang mga pamamaraan nito sa pagpapagaling. Sisipagan ko sa pagsasanay sa mga susunod na araw. Gagamutin ko ang lahat ng mga sugat mo, bawat isa. Huwag kang mag-alala sa kahit ano, Maria. Marunong din naman ako sa medisina. Bukas, aakyat ako sa bundok para mamulot ng mga halamang gamot at magluto ng panggamot. Hindi lang nito mawawala ang mga peklat, papagandahin pa nito ang kutis mo at bawasan ang mga pasa. Kapag handa na ito, ako ang maglalagay nito para sa'yo. Hindi ka na mag-aalala pa tungkol sa mga peklat at pasa, kailanman. Juan, mahal ko, talagang kahanga-hanga kang lalaki. Kapag pinagkadalubhasaan mo na ang sining ng walang hanggang tagsibol, nakakamangha. Ngayon na akin na ang pamana ng milagrong manggagamot. Ang aking kaalaman sa mga halamang gamot ay walang kapantay sa mundo. Name-tech ang mga bagay na maaaring ipagpalit, mga halamang gamot. Ang bawat halamang gamot ay maaaring ipagpalit sa 10 puntos. Itutuloy ba ang pagpapalit? Ipagpalit ang kalahati ng bawat klase. Ay ko ang natira para sa ibang pagkakataon. Matagumpay ang pagpapalit. Nakakuha ang host ng 400 puntos. Juan. Teka muna, Juan. Twin. Noong 3 taon akong pilay, hindi mo ako kinainisan. Tinulungan mo pa nga kami ni Maria ng ilang beses. Ngayon na may kakayahan na ako, nandito ako para sa'yo. Juan. Saan mo nakuha ang lahat ng mga halamang gamot na ito? Huwag kang magtanong. Sasama ka sa akin sa bundok para maghanap ng mas maraming halamang gamot. Seryoso ito. Kapag ang mga halamang gamot na ito ay naipagpalit na sa butil, makukuha mo ang 30%. Talaga. Binibigyan mo talaga ako ng 30% ng butil? Siyempre, hindi ko pinababayaan ang mga kasama ko. Ang galing. Elena. Binibining Ramirez, ano ang nagdala sa'yo pabalik sa baryo itim na kahoy? Ano, naminis mo ba ang alakdan na tumama sa'yo? Ikaw. Gago, ang dumi ng bibig mo. Ang ibig kong sabihin, Binibining Ramirez, hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang nangyari noon, ano? Binabanggit mo na naman iyon. Narito ako ngayon, para dalhan ka ng magandang bagay. Magandang bagay? Ikaw, huwag mong sabihing inaalok mo ang sarili mo sa akin. Ikaw, Juan. Perahan. Perahan. Iyan ang magandang bagay, hindi ba? Perahan. Sabi ng aking kapatid na babae, ang trigo ng pamilya mo ay sariwang butil, at nakakabusog talaga, isang kain lang, busog ka na sa buong araw. Pinadala niya ako para mag-alok sa iyo ng presyo, na 200 piso bawat libra. 1 libra para sa 200 piso. Seryoso ka? Nagsinungaling na ba ako sa'yo? Tara na. Pag-uusapan pa natin to sa bahay. Hintayin mo ako, Juan. Hoy, totoo bang 1 libra ng trigo para sa 200 piso? Bakit naman ako magsisinungaling? Ha, tama, pero sabi mo hindi nakakalaso ng alakdan. Bakit ang Katie nito? Patanjin nga. Parang hindi ko pa nakikita yan. Juan, Sige, sarado ang bibig ko. yung bagay na yun, dalhin mo sa hukay mo. Walang problema. Nakagawa ako kamakailan ng elixir ng paglago na nagtatanggal ng peklat. Gusto mong subukan? Elixir ng paglago na nagtatanggal ng peklat. Oo, gusto ko yan. E di hintayin mo ako sa loob. Ang sistema. Elixir ng paglago na nagtatanggal ng peklat ang tawag dito, pero para talaga ito sa pagpapabilis ng paglago. Isang nutrient solution.
Juan, sigurado ka bang gamot talaga tong bagay na to? Siyempre naman. Ano pa ba to? Yung binti mo, gumaling na nga. Talaga. Ito, gumaling nga talaga. At mas pino pa, ang galing. Pinapakinis pa ng bagay na to ang balat mo. Wow, ito, ang ganda ng resulta. Heto, hawakan mo, hindi ba mas pino? Tara, pag-usapan na natin ang negosyo. Yung usapan natin tungkol sa trigo. Patuloy pa ba yon? Hindi ako nangangako ng hindi ko kayang tuparin. Pero, gusto kong itanong, tungkol sa ointment mo, pwede ba itong ilagay sa mukha ko? Pwede mo itong ilagay kahit saan at sa lahat ng lugar. Ha? Ano yung Kung ilalagay mo ito sa mukha mo, mga 10 minuto bago mag-epekto. At itong ointment, malagkit at mainit. Mukha talagang hindi maganda. ano naman, kaming mga babae, handang magtiis, para sa ganda. Dito, subukan mo muna sa akin. Ayan. Wow, ang kinis talaga, ang galing. Dito, hawakan mo. Hoy, Maria. Maria, halika, hawakan mo ang mukha ko. Hindi ba ito makinis? Malambot ba? Makinis na parang puwet ng sanggol. Paano mo nagawa yon? Siyempre naman, ito ang mahika ng lihim na formula ng iyong pamilya, Chin. Maria. Huwag kang mag-alala. May mas maganda pa akong para sa'yo ngayong gabi. Lubos na natural. CJ, Ito. Kukunin ko lahat ng meron ka, hanggang sa huling patak. Hindi problema ang pera. Basta't may stock ako. Sa'yo lahat yan. Pero, may isa akong kondisyon. Ano yon? Kamakailan, naiisip kong magtayo ng Hilingen. Pero gusto kong gawin ito kasama ang pamilya mo. Paunahan mo lang ako ng 50,000 piso. Walang problema. Pupunta ako ngayon din, at sasabihin sa kapatid ko na ihanda ang piso. Heto, gamitin mo ito para makipag-ugnayan sa akin. Mas maganda kaysa magpadala ng mensahero. Pero para sa mayamang pamilya tulad ng sayo, bakit wala ka man lang kalapati? Nasa tagutom tayo. Alam mo, ang kalapiteng lumilipad doon sa taas, ay makakain kaagad. Yung sa akin kinain lang noong isang araw. Eh di gamitin mo yung sa akin. Ito, hindi mahuhuli to. Bukod pa, sa dami ng negosyong gagawin natin, hindi pwedeng palagi tayong nagpapadala ng mensahe. Masyadong hindi maginhawa. Maghihintay ako na ang kalapati mo ay maging inihaw na pugo. Hindi mangyayari yon. Ang kalapiteng ito ay pinalaki ng sining ng walang hanggang tagsibol. Napakatalino nito. Sige, aalis na ako. Kung may kailangan ka, magpadala ka ng kalapati. Juan, natatakot ako na hindi ako makakatulong ng malaki. Huwag mong isipin yon. Hindi mo kailangang tumulong, Maria. Yung batang si Queen, kailangan ko ring humanap ng gagawin para sa kanya. Siguraduhin kumakain siya ng maayos. Maria, dahil may kalahating hapon pa tayo, papagawa ko kay Queen ng isang bagay. Tapos aakyat ako sa bundok para mamulot ng mas maraming punla ng halamang gamot para sa bakuran, para lang handa. CJ, Nararamdaman ko ito. Malapit na ang aura ng sining ng walang hanggang tagsibol. Narito mismo ang target ni Ministro Morales. Walang pagkakamali. Hanapin sa bawat sulok. Kapag nahulin niyo siya, huwag niyo siyang kahabagan. Iyon ang sining ng walang hanggang tagsibol. Ako ang pinag-uusapan nila. Sino ang mag-aakalang ang sining ng walang hanggang tagsibol ng aking pamilya? Ay maaaring maging mapanganib? Ayon sa utos ng prinsipe. Pagkatapos nating mahanap ang target, mas mabuting patayin ang inosente kaysa hayaan siyang makatakas. Mukhang may nayon dito. Baka doon nagtatago ang target. Lipulin ang buong nayon. Mas mabuting mapatay ng nagkakamali, kaysa hayaan siyang makatakas. Hindi. Hindi ko maaaring hayaan ang buong nayon na magdusa dahil sa akin. Sino ang nandyan? Ang aura ng sining ng walang hanggang tagsibol. Patayin siya. Hoy, sandali, wala akong ideya kung ano ang pinagsasasabi mo. Anong sining ng walang hanggang tagsibol?
Teka, may hindi pagkakaunawaan. Umupo tayo at pag-usapan ito. Wala tayong pag-uusapan. Ang tanging layunin namin ay lipulin ang mga tagapagmana ng sining ng walang hanggang tagsibol. Ang perpektong sining ng walang hanggang tagsibol, na pinagsama sa advanced na martial arts, ay ganito kalakas? 2 tao lang, kayang lipulin ang buong nayon. At napabagsak ko sila ng napakadali. Natukoy ang item na maaaring ipagpalit. Mga pendant na jade. Bawat isa ay maaaring ipagpalit sa 1,000 puntos. Ipagpalit. Ito ay isang token mula sa mansyon ng prinsipe. Bakit gusto akong patayin ng prinsipe? Teka. Gusto ng prinsipe na patayin ang sino mang nagprakti ng sining ng walang hanggang tagsibol. Mukhang. Hindi ko na magagamit ng padalos-dalos ang sining ng walang hanggang tagsibol na ito. Sistema. Ipagpalit ang mga token. Matagumpay ang pagpapalit. Ang host ay nakakuha ng 2,000 puntos. Ang mga katawan. Ang sama ng panahon. Ang sistema. Ang pag-aasikaso sa 2 bangkay na iyon. Pagod na pagod ako. Umuwi na muna ako. Siguradong may masarap na niluto si Maria. Ginoong Garcia. Dito po, Ginoong Garcia. Malapit na tayo. Mang Tonyo, ikaw ang nagsabing, ang lupang ito mo ang pinakamaganda sa baryo. Para sa pagtatanim, iyon lang ang dahilan kaya ko isiniping, na magtrabaho ka para sa akin. Kung nagsisinungaling ka sa akin, Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Garcia. Ang pamilya Reyes ay mayaman at makapangyarihan. Hindi ko po kayo matatakasan. huwag naman sana. Juan, Luis Garcia, 3 taon na ang nakalipas dahil naging malapit ako kay Rosa de la Vega. Binali niya ang binti ko. Hindi ko inakalang makikita ko siya rito. naku, aba, gumaling na pala ang binti mo. Ako rin ay nagulat na makita ang isang dating kaibigan na tulad mo dito. Huwag kang magmukhang galit. Ang ginawa ko lang nang ikaw ay maging pilay, ay ipinagmayabang ang kaunting yaman ko, at kinuha si Rosa sayo. Kinukuha mo lang ang mga tira-tira ko, at ipinagmamalaki mo pa. Iyon, Tama na. Hindi ko kinuha ang mga tira-tira mo. Ako, ang nagnakaw ng babae mo. Garcia, tapos ka na ba? Malayo pa. Juan, gusto ko talagang malaman. Paano gumaling ang binti ng isang pilay na tulad mo? Nitong nakaraang taon, ano ang ikinabubuhay mo? Nangungulila. Ginoong Garcia, mali po ang pagkakaintindi ninyo. Itong si Juan, nagpapakain siya sa isang babae, at hindi basta babae, kundi sa kanyang hipag. Hipag. Ang hipag niya ay, ang kilalang maganda ng aming baryo. Kakakasal lang, hindi man lang naidulag ang gabi ng kasal, nang mamatay ang asawa. Ilang taon na siyang byuda. Sino ang nakakaalam kung anong nangyayari sa pagitan nila ng kanyang hipag? Oh, interesante, napaka-interesante. Kailangan kong makita ito ng personal. Nagpapahanap ka ng gulo. Ikaw, nangangahas kang hawakan ako. Sisipain din kita. Ginoong Garcia. Tapos ka na, Juan, makinig ka sa akin. Si Ginoong Garcia ay ipinadala ng korte para magbigay ng tulong na bigas. Kapag sinaktan mo siya, walang makukuhang kahit isang butil ang pamilya mo. Sumasakay ka sa tagumpay ng iba. Gagulpihin din kita. Juan, ikaw. Ard. Hindi ka na makakapagsalita buong araw. Kung mangangahas kang insultuhan si Maria sa harap ko ulit. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagsalita muli. Umalis ka na, huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa akin. Kung hindi, ang mga paa mo ay wala ng silbi. Ngayon, umalis ka na. Juan, Magbabayad ka sa pagsuntok mo sa akin. karapat-dapat ka dyan? Hindi mo kayang saktan ako. Ikaw, Garcia, pagkaraan ng lahat ng mga taong ito, puro ka pa ring mga banta. Mga banta. Tama nga, banta. Makinig ka sa akin. Juan, narinig kong balak mo na magtayo ng gilingan. Katawa-tawa ka. Sa gitna ng taggutom na ito, wala kang ang makain, at harina pa ang gusto mo. Kahit na makapagtanim ka, sisiguraduhin kong hindi mo ito malalasahan.
Sabihin mo ulit, subukan mo. Sabi ko, hindi matatayo ang gilingan mo, kahit ang emperador mismo ay hindi makakapagbago niyan. Iyon ay pangako. Ang yabang naman. Tingnan mo ang sarili mo, nagpapakita ng kapangyarihan. Nako, kung hindi ba naman si Ginoong Garcia ng pamilya Reyes, ano ang nangyari ngayon? At mukha kang kaawa-awa, Ano? Sophie Ramirez. Nandito ka para pagtawanan ako. may mas mahalagang bagay akong dapat asikasuhin. Puro negosyo lang, kung ang pamilya Reyes ninyo ay makakakuha ng lahat ng butil at lupa sa barangay Itim na Kahoy. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit hindi namin kaya ang pamilya Ramirez? Ano? Sinusubukan mong makialam sa aming teritoryo. Patas na kompetisyon, hindi sapat ang binabayad ng pamilya ninyo. Handang magbayad ng doble ang aming pamilya. Nasa kanila na, kung kanino nila ibebenta. Ang swerte naman, dito pa tayo nagkita. Sabihin mo kung mali ako, pero hindi mo na nga ba gustong makita ako ulit? Para sa pamilya, pagkatapos ng lahat, napagkasunduan naming bilhin ang iyong trigo. Sige, sumunod ka sa akin. At saan ka ba sa palagay mo pupunta? Juan, sa tingin mo kaya mo ako? Magbabayad ka para dito. Aray! Aray! Juan, Napagkasunduan natin ang tuloy-tuloy at malaking supply. Akala mo maloloko mo ako sa kahabag-habag na triguhan mo dyan. At basta na lang ipapasa ito. Hayaan mong sabihin ko ng diretsyo. Mga panustos ng militar ito. Kung may mangyaring mali, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Binibining Ramirez. Kasalanan ko ito. Hindi ko ito naayos ng maayos. Wala namang kinalaman si Juan dito. Maria, pumasok ka muna. Kaya ko to. Juan. Magtiwala ka sa akin. Tuloy ka na. Hinay-hinay lang, Binibining Ramirez. Simula nang pirmahan ko ang kontrata, pagdating ng oras, ako mismo ang maghahatid ng trigo sa'yo. Sa mga kahabag-habag na usbong na yan. Sa totoo lang, akala mo makakapagtanim ka ng trigo. Ni isang 10 man lang, ng kota sa susunod na buwan, hindi mo maabot. Imposible. Paano ka magsusupply ng pangmatagalan? Binibining Ramirez, ganito na lang. Taya tayo. Kung hindi ako makakahatid sa takdang oras, nasa awa mo na ako. Pero kung mapatunayan ko, na makakahatid ako gaya ng pangako, Ano naman? Binibining Ramirez, magiging, katulong mo ako ng isang araw. Buong 24 na oras susunod sa lahat ng sasabihin ko, nakadikit sa tabi ko. Ikaw. Yan ay para sa pagpapahirap mo kay Maria, kaunting ganti. Sige, kasando. Pero kung hindi ka makakahatid, papanagutin kita. Sa kahulugan ng paglaban sa pamilya Ramirez. Kasando. Kung gayon, patunayan mo sa akin. Ipakita mo sa akin ang kaya mo. Sige. Sistema. Pangunahing elixir ng paglago. Magkakahalaga yan ng 100 puntos. Pabilisin nito ang paglago ng halaman, ng 10 beses ang bilis, at nagmo-moisturize din ito ng balat. Sige, sistema. Palitan. Heto na. Ito ang sikretong armas ko. Juan, nagbibiro ka ba? Wala kang kaalam-alam sa sinasabi mo. Sarili kong sikretong formula. Elixir ng paglago. Sa tao, nagpapalusog ito ng balat para sa damong ito. Pinapabilis nito ang paglago. Ang pamilya ko ay nagsilbing mga manggagamot ng hari. Hindi lang tao ang aming tinatrato, mga halaman din. Hindi ka ba nagluloko sa akin? Hindi ka naniniwala? Sige, subukan mo ng mag-isa. May, sige, kunin mo ang mangkok na ito. Pumili ka ng kahit anong damo at ibuhos mo ito. Tingnan natin ang epekto. Opo. Binibining Ramirez. Binibining Ramirez, tingnan mo. Gumana. 2 minuto lang pagkatapos kong ibuhos. Doble na ang taas ng damo. Ginoong de la Cruz, ikaw nga ay isang milagrong manggagamot. Ginoong de la Cruz, sinabi mo, ang tubig na ito ay mabuti para sa balat. Tama. Bigyan kita ng sample. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ngayon, itaas mo ng bahagya ang iyong ulo.
Ayan na. Tapos na. Binibining Ramirez, ang kinis at lambot na ng balat mo. Mas epektibo pa ito kaysa sa mga race eta ng mga ibang manggagamot na yun. Talaga. Kung hindi ka naniniwala, nandoon ang salamin. Tingnan mo. Hindi na. Okay lang. Maniniwala na lang ako sa'yo. Juan, pwede bang gamutin ng gayumang ito? Ang isang birthmark. Siyempre naman. Pero dahil congenital o birthmark mula pa sa pagkasilang, ang paglalagay nito ay nangangailangan ng aking espesyal na pamamaraan. So, ikaw mismo ang maglalagay. Ano? Ikaw ang gustong mawala ang birthmark, hindi ba? Nasaan ang birthmark? Ang ganda talaga ng mga binti ni Binibining Ramirez. Ginoong de la Cruz, ang birthmark na ito ay problema na ni Binibining Ramirez sa loob ng 20 taon. Kung matutulungan mo siya, nakikiusap kami sa'yo. Okay lang sa akin. Nag-aalala lang ako baka akalain ni Binibining Elena na sinasamantala ko siya. Gusto mo bang gawin? Kung ayaw mo, kalimutan na lang natin. Wala namang mawawala sa akin. Binibining Elena. Ginoong de la Cruz, kung gayon, nasa mga kamay mo na ako. Kung mapagagaling mo ako, malaki ang gantimpala sa'yo. Ito ay isang lihim na pamamaraan. Huwag kang titingin. Ikaw. Lumabas ka. Opo. Sige. Ilagay mo ang binti mo rito. Itaas mo ang palda mo. O hindi ko maaplayahan. Anong ginagawa mo? Tatakpan lang ang mga mata mo. Ngayong wala na ang katulong mo. Sino ang makakapagsabi na ikaw, ang pasyente, ay hindi susubok nakawin ng aking mga lihim? Ikaw. Sige, ituloy mo na. Binabalaan kita. Huwag kang magkaroon ng masamang ideya. Huwag kang mag-alala. Medical ethics, alam mo, hindi ako gagawa ng hindi nararapat. Heto na. Subukan mong tiisin. Tapos na. Nawala na. Nawala nga. Binibining Ramirez. Nakita mo? Ngayon, naniniwala ka na ba na totoo ako? Oo, naniniwala talaga ako. Ginoong de la Cruz, ang gamot mo, ipinagbibili mo ba ito? Gusto mo bang bumili? Hindi, pasensya na, huli ka na. Nangako na ako nito sa iba, eksklusibong kasunduan. Magbabayad ako ng extra. Hindi ito tungkol sa pera. 1,000 piso. Binibining Ramirez. Ang salita ko ay panata ko. 2,000 piso. 3,000 piso. Deal. Ganyan pala ang integridad mo. At wala nang negosyo sa partner mo. Walang problema. Gagawa na lang ako ng ibang bagay para sa kanya. Sino ang partner mo? Ang kapatid mo, si Elena Ramirez. Dapat sinabi mo agad. Kung alam ko lang iyon, hindi ko ito itataas ng ganito kataas ang presyo. Kunin ko na lang sana sa kanya. Hindi ka nag-research, kaya huwag mong sisihin ako dahil sinamantala ko. Sandali. So, nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa akin kung mapatunayan ko na makakapag-deliver ako sa oras? Kailangan mong maging aking katulong sa loob ng 24 na oras. Gagawin ang lahat ng sasabihin ko. Ikaw. Ang isang babaeng katulad mo ay hindi babalik sa sinabi mo, hindi ba? Lakasan mo pa. Mas malakas pa, sabi ko. Oo, yan na yan. Tuloy lang. Huwag kang titigil. Nauuhaw ako. Sofia, bigyan mo ako ng basong tubig. Ginoong de la Cruz. Narito ang tubig ninyo. Ngayon, masaya na ako.
Juan, yung elixir ng paglago mo. Paano mo ito niluto? Gusto mong malaman? Siyempre naman. Pwede kong sabihin sa'yo, Pero ano? pero hindi sapat na may recipe ka lang. Kailangan mo rin ang aking lihim na paraan ng pagluluto. Juan, sabihin mo na lang ang presyo mo. Bibilhin ko rin ang paraan ng pagluluto mo. Hindi pwede. Hindi ito ipinagbibili. Akala mo ba hindi ko ito kayang bilhin? Ito ang aking lihim na pamamaraan. Hindi ito ipinagbibili. Sige, tingnan natin. Kalimutan na natin ang isang fixed na bayad. Ipagbili mo na lang sa akin ang paraan ng pagluluto at bibigyan kita ng parte sa taunang kita. Isang magaspang na pagtataya. Makakatanggap ka ng taunang dibidendo na hindi bababasa. 500,000 piso. 500,000 piso, ha? E ano ngayon? Tapat na alok yan, di ba? Ngayon, ibibigay mo na ba ang paraan ng pagluluto? Hindi pa rin ipinagbibili. Ikaw. Sofia, ano ba ang problema mo? Ngayon, masaya na ako. Kailangan ko ng unan para sa gabing ito. Ikaw na lang ang sasalo. Juan. Huwag kang magpakalayo. Sofia, ikaw ang nanalo sa pastahan, ngayon magbayad ka. Pumayag kang maging aking. Masuner ang alila sa loob ng 24 na oras. Ikaw mismo ang pumayag dito. Kung hindi mo kaya, bakit ka pumayag noong una? O ang binibining Ramirez ba? Ay yung tipo na hindi tumutupad sa salita? Sige, kung gayon, yayakapin kita. Ako, si Sofia Ramirez, ay hindi isang masamang talunan. Sige na, binibining Ramirez. Aminin mo na talo ka. Bakit ba nakabalot ka sa kumot na yan? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sabi mo, kailangan mo ng unan pang yakap, mainit ang kumot na ito. At komportable itong yakapin para sa'yo. Binibining Ramirez, ang kumot na ito. Sa tingin mo kasing init mo ang kumot na ito? O kasing sarap hawakan? Bilasin mo, maghubad ka ng kumot, o tumakas ka ngayong gabi kasama ang katulong mo. Walang saysay, ang pagpapaliban mo. Usapan ay usapan. Hindi ako tatakas. Napagkasunduan natin, unang pangyakap lang ang gagamitin mo sa akin. Wala nang iba. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang panganay na binibining Ramirez. Hindi kita magagalaw. Wala akong gagawin. Ang sama mo. Binibini, ayos ka lang ba? Binibining Ramirez, ano nang nangyari sa'yo? Juan, hayop ka. Anong ginawa mo kay Binibining Elena? Pwede kang kumain ng kahit ano, pero hindi pwedeng sabihin mo ang kahit ano. Wala akong ginawa. Ayos lang ako. Wala namang ginawa si Juan. Wala. Eh bakit ka humihikayat ng ganyan, Binibini? Dahil may isang tao na hindi marunong kumilos. May matigas na bagay na tumutulak sa akin buong gabi. Nagkapasa ako rito mismo, kaya masakit maglakad. Ano ba ang masasabi ko? Bata pa, puno ng sigla. Tama na, tigilan mo na yan. Maghanda na tayo. Pupunta tayo para pirmahan ang kontrata ng Gayuma. Nasa labas na ako. Juan, tungkol kay Binibining Elena. Maria, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Talagang wala akong ginawa. Naniniwala ako sa'yo. Pero nasaktan mo si Binibining Elena. Kasalanan ko. Bata ka pa, syempre puno ka ng sigla. Mukhang panahon na para maghanap ako ng babae para sa'yo. Maria, Sa tingin ko ay maganda si Elena. Parang gusto ka niya. Sa susunod na pumunta siya rito, susubukan kong alamin para sa'yo. Maria, ayaw ko ng iba. Ikaw lang ang kailangan ko. Ano ba ang sinasabi mo? Ako ang hipag mo. Wala akong pakialam doon. Hindi mo naman nakilala ang kuya ko. Wala na siya bago pa yun. Hindi ka naman talaga tunay na hipag ko. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nananaginip ka pa ba? Gising na gising ako. Sa 3 taon na ako'y pilay. Ikaw ang nag-alaga sa akin. Sino pang babae ang makakapantay sa'yo? Maria. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, uuwi na ako sa bahay ng mga magulang ko. Naghihintay pa si Binibining Elena sa labas. Dapat kang pumunta. Anong nangyari? Hindi ba't papunta tayo sa lungsod? Paano tayo makakarating doon? Siyempre, naglalakad tayo. Ang dumi-dumi naman dito. Kahit karwahe, hindi makakapasok dito. Nakakainis talaga. Kung ayaw na ayaw mo talaga dito, edi sana hindi ka na lang sumama.
Juan. Ang galing-galing mo kahapon. Bakit hindi mo pa rin makuha ang loob ni Maria? Gusto mo, turuan kita ng ilang teknik sa kung paano manligaw ng babae. Narinig mo yon? Ang ingay mo lang kasi. Hindi mo ba naiisip na nakakadiri ang paghahangad sa sarili mong hipag? Ikaw mismo ang nagsabi kanina, wala namang tunay na relasyon sina Maria at kuya mo. Ibig sabihin, tinanggap lang niya ang mga bigay pamanang regalo. Hindi naman siya pumasok sa kanilang tahanan. Bukod pa riyan, kung may pagtingin ang lalaki at gusto naman ng babae, dalawa kayong walang asawa, anong masama kung magsama kayo? Hindi pa nga lang natin na pag-uusapan, si Maria, inalagaan ka niya ng halos 3 taon noong pilay ka pa. Iisa lang siya, tunay na mabuting babae. Mabuti naman at maganda ang panlasa mo. Gusto mo, tulungan kita, magpapakilala ako ng mabuti para sa'yo kay Maria. Mas nakakaintindi ang babae sa kapwa babae. Ano ang kondisyon? Ibigay mo lang sa akin ang lihim na formula ng gay umang iyon. Sulit naman yan para sa pag-ibig. Huwag na. Ako na ang bahala sa sarili kong problema. Juan, bihira lang ang pagkakataong ito. Magmadali na tayo papuntang lungsod. Tungkol sa usapan natin. 24 na oras bilang utusan ko. May 4 na oras ka pang utang sa akin. Huwag mong kalimutan, Binibining Ramirez. Hindi ko naman nakalimutan. 4 na oras na lang naman yan. Gagawin ko. Eh ano pang hinihintay mo? Tulungan mo ang iyong batang Ginoong de la Cruz. Ako mismo ang gagawa. Ang babaw mo naman. Hintayin mo, gagantihan kita. Hintayin mo ako rito. Aayusin ko na ang kontrata. Ginoong Garcia, Binibining de la Vega, maghintay lang po kayo sa loob. Tatawagin ko po ang nakatatandang Binibining Ramirez. CJ. Juan de la Cruz? Anong impyerno ang ginagawa mo rito? Hala, kung hindi pa pala si Luis Garcia at Rosa de la Vega. Juan de la Cruz, gumaling na ang binti mo. Swerteng-swerte lang ang probinsyanong yon. Hindi ko alam kung paano niya naayos ang binti niya. Ano, hindi mo ba siya batiin, ang iyong kasintahan noong bata pa kayo? Bakit ko siya babatiin? Kahit na gumaling ang binti niya, wala pa rin siya sa kalingkingan mo, Luis. Ang binti ko ba ang pinag-uusapan mo? Ang sama mo. Juan de la Cruz, huwag mo akong sisihin na pinili ko, si Luis kaysa sa iyo noon. Ibig kong sabihin, kung ikukumpara kay Luis ko, wala kang kwenta. Rosa, bakit ka napakarespetuoso sa kanya? Isa lang siyang walang silbing basura. Tapos na ba kayong dalawa? Bakit hindi nyo nalang dalhin ang palabas na to sa kalsada? Oh, nagagalit siya, Rosa. Nag-init ang ulo ng kasintahan mo noong bata pa kayo. Luis, hindi siya karapat-dapat sa galit mo. Rosa de la Vega, nasabi mo na ba ang lahat? Malayo pa. Nakakasuka lang ang pagtingin sa iyo. Rosa, hindi ka naman ganoon kasama ang loob. Napakabuti sa iyo ng lalaking yon noon. Ginastos niya ang buong ipon ng buhay niya para humingi ng kamay mo sa pamilya mo. Katawa-tawa ang pera niya. Hindi man lang ito katumbas ng isang hibla ng buhok mo, Luis, at naglakas loob pa siyang gustong pakasalan ako. Katawa-tawa talaga, duwag ka, isang walang talento, walang pera, at walang kwentang tao, at naglakas loob ka pang gustong pakasalan ako. Bakit hindi ka umihi at tumingin sa refleksyon mo? Tingnan mo kung karapat-dapat ka ba? Alam mo ba, nag-asawa na pala talaga siya. Ang hipag niya. Hipag. Tama, narinig ko na pagbalik niya sa baryo, siya at ang biyuda niyang hipag ay nagiging malapit na. Alam ko ang hipag niyang yon, narinig kong ang katawan niya ay talagang. Luis Garcia. Ano? Gusto mo akong suntukin? Nasa lungsod ka na, teritoryo ng pamilya Reyes ito, akala mo nasa liblib na baryo ka pa rin, magagawa mo bang bumulo dito? Makinig ka sa akin, pagsisisihan mong nakipag-away ka sa akin. Kung mabanggit mo ulit ang pangalan ni Maria sa harap ko, kahit sa sarili mong tahanan ka pa, hindi kita palalampasin. Ang yabang mo. Mukhang may talaga siya, sa babaeng, yon na si Maria. Leo, bakit ba lagi mong binabanggit yung byuda mula sa baryo? Huwag mong sabihin bukod sa akin. May gusto ka rin sa kanya. Alam mo ba, medyo interesado nga ako, sa kaakit-akit na biyuda niya. Gusto mo talaga akong suntukin? Akala mo ba dahil nakikisama ka kay Sofia Ramirez, pwede ka nang magwala sa harap ko? Nakikisama si Juan de la Cruz kay Sofia Ramirez. Si Sofia Ramirez lang yon, na gustong mang-agaw ng teritoryo ng pamilya namin. At ginagamit lang siya, itong taga-bukid na to, akala niya talaga, nakahanap siya ng malaking tao. Ayan, sabi ko na nga ba. Ang galing lang sa probinsya, ay bagay lang sa mga ordinaryong dalaga sa baryo. Hindi siya karapat-dapat. Rosa, Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Ang dumi ng bibig mo, tuturuan kita ng magandang asal para sa kanila. Juan de la Cruz. Hindi ko inakalang ganito kakatapang, kahit nasa lungsod na, hinampas mo ang babae ko, hindi ka aalis sa bahay na ito ngayong araw. Sino ba yung maingay dyan? Luis Garcia, anong ginagawa mo rito?
Pag-uusapan natin mamaya. Elena, hindi ako narito para makipag-away. Pinadala ako ng tatay ko para pag-usapan ang negosyo. Isang negosyo. Sa akin. Naalala kita, Ginoong Garcia, nagmamalaki ka noon sa baryo Itim na Kahoy. Kaya bakit ngayon ka lang lumapit sa akin para sa negosyo? Hindi yun totoo, pagkakamali lang lahat yon. Sa negosyo, walang kaaway. Kalimutan na natin ang nakaraan. Kung kakalimutan namin o hindi, ibang usapan yan. Sabihin mo na lang kung bakit ka narito. Narinig ng tatay ko na ikaw, Elena, ay interesado sa negosyo ng butil sa baryo Itim na Kahoy. Kaya ipinadala niya ako para makipag-usap sa'yo. Si Ginoong de la Cruz ay hindi ibang tao. Hindi na kailangang umalis. Leo, huwag mo siyang paalisin. Tulungan mo akong maghiganti mamaya. Handa ang tatay ko na ang pamilya Reyes at pamilya Ramirez ay magtulungan sa negosyo sa baryo Itim na Kahoy. Magtutulungan. Mapagbigay na ba ang pamilya Reyes? Magkasama tayong kumita. Sa pagkakaalala ko, ang pamilya Reyes ay kulang sa butil. Gusto ni Antonio Reyes na gamitin ang lupa sa baryo Itim na Kahoy para matakwen yun. Kung alam mo, Elena, dapat maintindihan mo na tapat kami sa pakikipagtulungang ito. Ang pamilya Ramirez ay mag-aambag ng 500,000 piso taon-taon at kukuha ng 30% ng butil sa baryo Itim na Kahoy. Sa katunayan, dinala ko na rin ang tagapag-ugnay ng ating mga pamilya, Binibining de la Vega, ang ating tagapag-ugnay. Elena, Luis Garcia, iniisip mo bang tanga ang pamilya ko? Elena, ano ang ibig mong sabihin? Ang babaeng tulad nito, ginamit at itinapon. Pera lang ang habol at malandi. Karapat dapat bang makipagtulungan sa pamilya ko? Ano ang ipinahihiwatig mo? Mali ba ang narinig ko? Nasa labas ako, at malinaw kong narinig ang lahat. Ikaw mismo ang nagsabi. Ano? Nabanggit mo yan sa harap ni Juan de la Cruz. Pero hindi mo matanggap na ilalantad kita. Ikaw. Rosa, kumalma ka. Elena, sandali. Umalis na tayo. Aba, hindi ko alam na may ganyan ka palang romantikong nakaraan. Ganyan talaga ang buhay. Talagang makatatagpo ka ng ilang walang hiya. Ano ngayon? Masarap ba ang pakiramdam nang makapaghiganti ka? Kailan ka pa naging napakabait? Hindi ko lang talaga matanggap ang pamilya Reyes. Wala talaga akong balak na makipagtulungan sa kanila. Ngayong nakuha ko na ang iyong himalang elixir ng paglago. Bakit pa ako makikipagsosyo sa mga Reyes? Di, pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Huwag kang magmadali. Una, kailangan kong asikasuhin si Luis Garcia. Saka kita tutulungan para makabawi. Ang mga tao ko ay hindi dapat paglaruan. Sige na, sige na. Luis Garcia, nakatayo ka lang doon at hinayaan mong ang mga taong iyon ay hiyain ako ng ganoon. Rosa, huwag kang magalit. Alam mo naman kung paano. Ako'y sumobra ng kaunti kamakailan at ginastos ang napakaraming pera ng pamilya. Nagsisisi ang tatay ko na ipinanganak niya ako. Anong kinalaman yan sa akin? Kung susuko ang tatay ko sa akin, maaari mong iwanan ang iyong maginhawang buhay. Rosa, ito ang pinakamagandang pagkakataon natin. Sabi ng tatay ko, kung matatapos ko ang negosyong ito, hahayaan niya akong maging punong tagapamahala ng tindahan. Rosa, para sa kinabukasan natin, tiisin mo muna ito ngayon. Pero yung Sofia Ramirez ay talagang nakakahiya. Swerteng-swerte lang siya sa pagsilang. Kung ako ang panganay na Binibining Ramirez, hindi ako magiging mas masahol pa sa kanya. Kailangan nating gamitin ang barahan na nasa atin. Magtiis ka lang, sige. Kapag natapos na ito, bibilhan kita ng gintong pang-ipit sa buhok. 2. CJ, pagkatapos nating magtagumpay, kahit anong gusto mo, lunukin mo na lang at tayo na. Pasensya na po yon, Binibining Elena, pasensya na po sa paghihintay. Okay lang, marami akong oras. Ano, naisip mo na ba kung paano ako kumbinsihin? Hayaan mong linawin ko ito sa simula pa lang. Kung sinusubukan mo pa rin, na makipagtulungan ako sa isang babaeng ganoon. Kalimutan na natin yan ngayon din. Sa palagay ko po ay nagkakamali kayo, Binibining Elena. Si Rosa po dito ay hindi ganoong klaseng babae ang inaakalan nyo. Materialistiko, salawahan, ginagamit siya tapos iiwanan. Yan ang sarili niyang mga salita. Totoo, sinabi na niya yon. Pero ang totoo, yung lalaking si Juan ay may ibang babae sa likod ni Rosa at magulo ang nangyari. Kaya niya siya iniwan. Hindi yan ang sinabi niya kanina. Nagpapakasama lang siya kanina. Nagsabi siya ng mga bagay na hindi naman niya totoong ibig sabihin para lang makaganti sa lalaking yon. Oo, tama. Binibining Elena. Ako po ay isang marangal na babae. Kasalanan lahat ni Juan. Pinagbuhatan pa nga niya ako ng kamay. Wala akong pakialam sa drama niyo. Ang aming pamilyang Ramirez ay mayroon ng supplier ng butil. Kung gusto ng inyong pamilyang Reyes na makipagtulungan sa amin, kailangan niyong patunayang mas mahusay kayo sa kasalukuyang partner ko. Ipakita niyo kung sino ang umaayon sa aking pamantayan. Binibining Elena. Hindi niyo po ibig sabihin tong lalaking to, di ba? Hahaha, takas lang siya sa gulo.
Gaano karaming butil ba ang maibibigay niya? Hindi siya karapat-dapat maging partner ng inyong pamilya. Tama po. Binibining Elena, pilay lang siya nakakagaling lang sa sugat sa binti, ni hindi nga siya makakain ng maayos, nang walang tulong ni Maria. Paano niya kayang magbigay ng sapat na butil para tulungan ng pamilyang Ramirez, di ba? Ginamit ni Juan ang medikal na kaalaman ng kanyang pamilya para gumawa ng bagong herbal na formula. Pinapabilis nito ang paglaki ng pananim at pinapaganda ang kalidad ng butil. Siya lang mag-isa ay sapat nang mag-supply sa aming pamilyang Ramirez ng lahat ng pangangailangan namin sa butil. Ngayon, may kwalifikasyon na siyang makipagkumpitensya sa inyong pamilyang Reyes para sa partnership namin, di ba? Ano? Gusto ni Ginoong Luis na makipagtulungan sa pamilyang Ramirez? Isang hakbang ka na lang nahuli. Ikaw. Imposible, wala siyang iba kundi isang duwag, isang taga-bukid. Paano magkakaroon ng ganoong kasanayan ang isang tulad niya? Walang pag-asa. Nasa pamilya Ramirez na ngayon si Juan de la Cruz. Hindi ko hahayaang suran mo siya dito. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Sophia Ramirez. Ang lakas ng loob mo, kaya mula pa sa simula, hindi mo talaga balak makipagtulungan sa akin. Gusto mo lang tulungan si Juan na makaganti sa akin. Tama ka dyan. CJ. Panalo ka sa round na ito. Sophia Ramirez, pag-uusapan pa natin yan. Juan, kailangan kong sabihin, hindi ko inasahan, na ang isang piraso ng walang silbing basura na tulad mo, ay makakabaligtad pa ng sitwasyon. Ginoong Garcia, nawawalan ka na ng komposura. Akala mo napakataas mo na? Hindi pa ito tapos. Teritoryo ng pamilya Reyes ang baryo itim na kahoy. Gusto mong magbenta ng butil kay Sophia Ramirez? Depende yan kung makakapagtanim ka pa nga ba. Pala, naalala mo ba si Mang Tonyo? Yung usapin tungkol sa paghabol niya kay Maria. Ako ang nag-ayos noon. Pinadala ko siya para guluhin si Maria. Gusto kong sirain ang reputasyon niya. Dito mismo sa baryo itim na kahoy. Tingnan natin kung maglakas loob pa siyang ipagtanggol. Ang isang pilay na tulad mo. Nangangahas kang hawakan si Maria, patay ka. Hindi noon yun. Lumipas na yon, hayaan mong linawin ko ito, hindi lang si Maria ang target ko. Yung plano mong magtayo, ng kung anong gilingan. Kung sabihin kong hindi mo magagawa ang isang bagay, hindi mo talaga magagawa. Nangangahas ka pang banggitin si Maria. Huwag kang padalos-dalos. Nasa lungsod na tayo ngayon. Nakabantay ang mga awtoridad. Kung sasaktan mo siya, magkakagulo. Gusto mo akong saktan? Kung mangangahas silang mang-api ulit kay Maria, hindi ko lang sila sasaktan. Papatayin ko sila. Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo sa aking teritoryo? Sino ang may lakas ng loob na makipag-away sa sarili kong teritoryo? Ginoong Fernandez. Luis, hayaan mong ipakilala ko. Ito ang pinakamakapangyarihan sa mundo ng negosyo ng Jiangzhou, ang tagapagmana ng pamilya Fernandez, si Marco Fernandez. Ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Fernandez. Sino ito? May lakas ng loob na gumulo sa aking teritoryo. Ginoong Fernandez, ang tarantadong ito ang may lakas ng loob na gumulo sa inyong teritoryo. Hindi niyo siya dapat pabayaan. Ikaw, nagkita na naman tayo, may lakas ka ng loob na gumulo sa teritoryo ng pamilya Fernandez. Alam mo ba ang kahinatnan nito? May nagsalita ng masasakit, kaya pinatigil ko sila. Ano, ipinagtatanggol mo sila? Ikaw, Ginoong Fernandez, tingnan ninyo kung gaano siya kayabang. Hindi ninyo siya dapat palayain. Rosa. Ginoong Fernandez, kami po ay. Ang paghawak ko sa aking negosyo ay wala sa inyong pakialam. Ginoong Fernandez, kami po ay. Kaya kayo pala ang nang-aapi sa kaibigan ko, di ba? Kaibigan. Siya. Si Juan de la Cruz. Ginoong Fernandez, hindi po iyon totoo. Lumuhod. Humingi ng tawad. Ginoong Fernandez, hindi ko na ulitin. Lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad sa kaibigan ko. Kung hindi, kahit ang tatay mo, si Antonio Reyes mismo ang dumating, hindi niya masisiguro na makakalabas ka rito ng buo. Tama, pipasensya na. Anong pakay mo? Nasiyahan ka na ba? Kung hindi, papagsorihin ko sila ng maayos. Anong ibig mong sabihin? Tumutulong lang. Pwede nating pag-usapan ang ating usapan mamaya. Sa ngayon, harapin muna natin sila. Sige. Ang barangay ay nasa silangan. Paharapin mo sila sa silangan at magmano ng 10 beses para humingi ng tawad kay Maria. Tapos, umalis na kayo. Anong sinabi mo? Narinig niyo siya. Ngayon, pag-usapan natin. Ang tunay mong pakay. Magpapakilala ako. Ako si Marco Fernandez. Panganay ng pamilya Fernandez. Huwag kang mag-alala, tinalikuran ko na si Sophia Ramirez. Narito ako para mag-alok ng negosyo. Negosyo?
Ang ating mga pamilya, ang Fernandez at Ramirez, ay magkaalyado ng ilang henerasyon. Alam ko ang tungkol sa bagong gamot na iyong ginawa. Alam ko yan. Kung sinusubukan mong makisali sa negosyong iyan, paumanhin. Eksklusibo akong nakikipagtrabaho sa pamilya Ramirez. Nagkakamali ka. Ang tanong ko ay kung maaari mong gumawa ng ibang formula, isang pwedeng ilagay sa pagkain na may himalang epekto, katulad ng eliksir ng paglago na nagtatanggal ng peklat. Kung possible. Sa tingin ko, pwede tayong magtulungan. Kung gayon, paano hahatiin ang kita? Katulad ng sa pamilya Ramirez, hindi ka malulugi. Kung payag ka, pwede na nating lagdaan ang kasunduan ngayon din. Kasando. Ikinagagala kong makipagnegosyo. Si Juan de la Cruz, ha? Ano ng lakas ng loob mong paluhurin ako sa harap mo? Gagantihan kita, papatayin kita ng walang libingan. May kapit siya ngayon sa pamilya Fernandez. Paano mo balak gumanti? Mapoprotektahan siya ng pamilya Fernandez sa ngayon. Pero habang buhay kaya nila siyang protektahan? Lene, Hoy, saan ka ba nagmamadaling tumatakbo? sinabi mo sa akin na itong si Juan de la Cruz mula sa Baryo Itim na Kahoy. Hindi lang may mga butil, pero may paraan pa para tumubo ang mga pananim ng magdamag. Tama, sugat. Narinig ko rin na ang hipag ni Juan, si Maria, ay may hubog na talagang kahanga-hanga. Kung maaalis mo si Juan, pagkain, piso, babae, lahat ay sa iyo ng isang bagsakan. Well, Ginoong Garcia, kung magkatotoo ito, ako at ang mga tauhan ko, ay malaki ang utang na loob sa iyo. Mga lalaki, kunin niyo ang mga armas ninyo, may trabaho tayo. Juan de la Cruz, patay ka ngayon, tandaan mo ang sinasabi ko. Marami siyang nakaimbak na butil sa kanyang lugar. Kapag naayos na natin siya, lahat ng butil na iyon ay sa iyo na. Sa dami ng yaman niya, naglakas loob pa siyang mag-isa. HMPH. Halika, turuan natin siya ng leksyon. Ikaw dyan, bata. Ikaw ba si Juan de la Cruz? Sugat. Hindi ka ba galing sa katabing baryo? Ano ang gusto mo sa akin? Makinig ka, bata, kung alam mo ang ikabubuti mo, ibibigay mo ang lahat ng butil mula sa bahay mo, nang walang kuskus balungos. At paano kung hindi ako pumayag? Ayaw mo. Bubugbugin ka namin hanggang sumunod ka. Akala mo ba ang isang grupo ng maliliit na tulisan na katulad ninyo ay may lakas ng loob na kunin ang akin? Hulihin siya. Akala mo kaya mo pa akong talunin? Sumusuko na ako. Nagkamali ako. Kapag nakita kita ulit, babasagin ko ang bawat buto sa katawan mo. Ngayon, umalis ka na. Lahat umatras, CJ. Itong si Juan de la Cruz, paano siya biglang naging napakalakas? Ginoong Garcia, nagsinungaling ka sa amin. Pinadala mo kami para magnakaw sa isang ganito kalakas. At dahil dito, nabugbog ako. Hindi pa ito tapos. Sugat, wala akong ideya. Hayaan mong magpaliwanag ako. Naiintindihan ko na. Mayroon akong isa pang plano. Ito ay pulbos pampatulog. At pulbos ng ecstasy. Mamayang gabi, pasukin ko ang lugar nila. Drogan sila. Tapos magbibigay ako ng senya sa'yo. Pumasok ka at tapusin mo siya. Tapos kunin ang mga butil. Sugat, nasa harap na natin ang kayamanan. CJ, mamayang gabi, maghihintay kami sa labas para sa senyas mo. Hindi na namin siya maliitin ngayon. Mabuti. Juan de la Cruz, ngayon patay ka na. Juan de la Cruz. Sa panahon ng taggutom na ganito, kaya mo pa ring magpakain ng lugaw na puting bigas. Alam ko na, talagang may balak ka. Kapag nainom niya ang lugaw na ito, kahit gaano katatag ang loob ng isang babae, maiinitan siya sa pagnanasa, hahaha. Juan de la Cruz, tapos ang iyong Maria, at lahat ng iyong mga halamang gamot. Lahat ay magiging akin. Uminom ka, magsaya ka, kapag tapos ka na, ako naman ang mag-enjoy.
Kakaiba ang lasa ng lugaw na ito. Naiisip ko lang ba ito? Bakit bigla akong nainitan? Dapat ngayon na epekto ng droga. Maria, anong problema mo? Juan, ang init ng pakiramdam ko. Mainit? Juan, alam kong darating ka. Kaya nga naghanda ako ng pulbos pampatulog para sa'yo. Tingnan natin kung paano mo sasabotahehe ang saya ko ngayon. Sistema, bigyan mo ako ng antidote. Matagumpay ang palitan ng antidote. 20 puntos ang nabawas. Kumusta ang pakiramdam mo sa pulbos ng ecstasy, Maria? Bitawan mo ako. Nakaimpluwensya ka ng droga. Nandito ako para tulungan ka. Habang lalo kang lumalaban, lalo kitang nagugustuhan. Luis Garcia. Luis Garcia. Buti na lang may dala akong antidote. Muntik mo nang magawa ang gusto mo. Maria, isara mo ang pinto. Titingnan ko sa labas. Bakit hindi pa lumalabas yung gago? Dapat nagbigay na siya ng signal. Walang galaw na nangyayari. Mga kasama, pasok tayo at tingnan. Sugat. Ikaw pala? Juan? Ayos ka lang talaga. Mukhang nabigo si Luis Garcia. Anong ibig mong sabihin? Magtatanong ka sa akin, dinala ko ang mga tao ko dito ngayon para maghiganti. Kaya masama pa rin ang balak mo. Sa pagkakataong ito, hindi ako magpapigil. Mga kasama, dapin natin siya. Ha! Dapin siya. CJ! CJ! Juan, Ikaw, paano ka naging ganito kalakas? Kailangan kong umalis dito. Arf! saan ka ba pupunta? Ang pagtatanong kay sugat at pagtatapon ng mga bangkay ay nakasayang ng maraming oras. Nakatakas talaga si Luis Garcia. Bahala na. Sa susunod, kukunin ko siya. Maria. Juan, Buisit. Nasa ilalim pa rin ang epekto ng pulbos ng ecstasy si Maria. Maria, patawarin mo ako. Juan, ano nang nangyari sa King? Maria, si sugat mula sa kabilang baryo ay dumating kasama ng kanyang mga tauhan para nakawin ang ating mga butil. Noleson ka ni Luis Garcia. Naibigay ko na ang antidote. Si Sugat. Hindi ba't siya ang bandido mula rito? Ayos ka lang ba? Inasikaso ko na si Sugat at ang kanyang mga tauhan. Pero huwag ko na lang sabihin kay Maria. Ayokong mag-alala siya. Hoy, ayos lang ako, Maria. Mabuti na talaga ako. Pinatalsik ko silang lahat. Dapat pa rin nating i-report ito sa mga otoridad. Pangatlong pinuno siya ng kuta ng itim na hangin. Walang saysay kung papatalsikin lang siya. Maria, abala na ang mga otoridad sa ngayon. Wala silang oras para asikasuhin ng mga bandido. Titingnan ko bukas ang kuta ng itim na hangin. Juan, makinig ka. Alam kong magaling ka. Pero huwag mong saktan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, Maria. Alam ko ang ginagawa ko. Tiwala ka sa akin. Hating gabi na. Magpahinga na tayo. Maria, kayong lahat.
Anong ginagawa ninyong lahat dito? Ang mga tarantadong bandidong yon, hirap na kaming makakain sa ngayon. Tapos dito pa sila pupunta para nakawin ang kaunting meron kami. Sobra na to. Juan, tingnan mo, alam namin. Susundan mo ang mga bandido. Sasama kaming lahat sa'yo. Oo, sasama kaming lahat. Bawat isa sa amin. Lahat, kumalma kayo. Titingin-tingin lang ako. Hindi naman ganun ka-seryoso. Lahat, umuwi na kayo. Tara na. Umuwi ka na ngayon. Juan, talagang mag-isa ka lang pupunta? Maria, talagang. Titingin-tingin lang ako. Hintayin mo na lang ako sa bahay, okay? Nasaan si Sugat? Saan napunta yung batang yon? Pinuno, tungkol po ito sa pangatlong pinuno. Bumaba siya sa bundok kahapon. Hindi pa siya bumabalik. Malamang bumaba para manghuli ng mga babae at maglibang. Lumabas kayo at hanapin ng pangatlong pinuno, ngayon din. Opo. Mas maganda pa ang buhay ni Sugat kaysa sa akin. Kayong mga to, bumaba kayo mamaya at humuli ng ilang babae para sa akin. Kailangan ko rin ng libangan. Hahaha. Pinuno, inaatake tayo. Sino ang may lakas ng loob na gumulo sa kuta ng itim na hangin? Hindi ako nandito para gamulo. Nandito ako para magdala ng mensahe. Mensahe. Anong mensahe? Ang mensahe ay, pinatay ko si Sugat. Buwisit. Pinatay mo ang tao ko, at may lakas ka pa ng loob na magpakita dito. Hulihin siya. Putulin niyo siya sa peraso. Ano naman kung ako'y nang-aalok? Ikaw, huwag kang lalapit. Pigilan siya. Ako. Akala mo makakatakbo ka? Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ilang taon nang nanggugulo ang kuta ng itim na hangin sa mga tao. Tiyak na may malaking nakaimbak na yaman dito. Kailangang masusing maghanap sa lugar na ito. Ang laki talaga ng ninakaw ng mga itong pera. May mga bagay na pwedeng ipapalit. Kakao na jade, 1,000 puntos bawat isa. Perlas, 300 puntos bawat isa. Balat ng hayop, 150 puntos bawat isa. Ipapalit ko lahat. Tapos na ang pagpapalit. Nakakuha ang host ng 3,200 puntos. Malapit nang lumubog ang araw. Mas mabuting bumalik na agad. Kailangang dalhin pabalik ang perang ito para mabigyan ng magandang sorpresa si Maria. Bumalik na siya. Bumalik na siya. Juan, nakauwi ka na. Ligtas na nakauwi. Kumusta ang nangyari sa kuta ng itim na hangin? Nasubukan ka ba ng panganib? Yung mga tulisan? Lahat sila ay inayos ko na. Juan, totoo ba? Iba ka na talaga ngayon. Tignan niyo. Ang daming dinala ni Juan. Ibig sabihin, nung sinabi niyang susuriin lang, talagang pinuntahan niya at siya lang ang nagpawi sa kuta ng itim na hangin? Siya lang mag-isa? Impossible. Tapos na ang kuta ng itim na hangin. Mula ngayon, ang lahat, hindi na kailangang mamuhay sa takot. Totoo ba yan, Juan? Hindi ka nagsisinungaling sa amin, di ba? Yung mga walang hiya, patay na talaga silang lahat? Juan, totoo ba ang sinasabi mo? Ikaw lang talaga ang nagpabagsak sa kuta ng itim na hangin? Ako mismo ang humarap sa kanila. Walang natirang buhay. Ang galing. Ang galing. Malaking tulong ang ginawa mo sa aming baryo itim na kahoy, at sa lahat ng tao sa palibot, sa pag-aalis mo ng salot na yon. Ang husay. Ang galing talaga. Siya lang ang nagpawi sa buong kuta ng itim na hangin. Napakagaling. Juan, saan galing ang lahat ng perang ito? Lahat yan ay mga nakaw, ng kuta ng itim na hangin sa loob ng maraming taon. Atin na lahat yan para gastusin. Maria, sabi ko sa'yo, ipinapangako kong bibigyan kita ng magandang buhay mula ngayon. Ano bang sinasabi mo? Tatay. Lumampas na sa hangganan ang mga pamilyang Fernandez at Ramirez, tapos nandyan pa yung si Juan de la Cruz. Kailangan mong suportahan ako dito. Ang galing-galing mo pala. Hindi mo man lang magawa ang pinakasimpleng mga bagay. Ikaw ang nagsabi na yung probinsya nung yun ay makakapagbigay ng walang katapusang bigas sa pamilya Ramirez. Mahalaga ito. Kumuha ka ng ilang tauhan at imbestigahan mo ito agad. Naiintindihan ko, tatay. At tungkol sa nangyari ngayon, na ako'y inapi ng mga pamilyang Fernandez at Ramirez, aasikasuhin mo yon, di ba?
Nasa bingit ng pagbagsak ang pamilya natin. At gusto mo pang makipag-away? Ang iniisip mo lang ay babae at away. Ganoon ba? Huwag mo akong paluin, alam kong nagkamali ako. Tatay. Aasikasuhin ko na ito ngayon din. Bastos. Balang araw, mamamatay ka dahil sa babae. Ministro Morales. Narinig mo ang sinabi ng walang kwentang anak ko tungkol sa usapin ni Juan de la Cruz. Ganoon ang sitwasyon. Mula sa pagiging pilay tungo sa pagiging normal na tao. At immune sa lahat ng lason, mukhang gawa nga yan ng sining ng walang hanggang tagsibol. Ministro Morales, ano ang dapat nating gawin? Alamin ang katotohanan, at mag-ulat ka agad. Ang prinsipe ay seryoso sa sining ng walang hanggang tagsibol. Gawin mo ito ng tama at pahalagahan ka ng prinsipe. Oo, syempre. Pero Ministro Morales, bakit gano'n na lang ang pagkahumaling ng prinsipe sa paghahanap ng kahalili ng sining ng walang hanggang tagsibol? May kaaway ang prinsipe sa korte noon. Isa siyang dalubhasa sa sining ng walang hanggang tagsibol. Pinapatay siya ng prinsipe pagkatapos. Pero nakatakas ang mga inapo ng lalaki. Simula noon, hindi na makatulog ng mahimbing ang prinsipe. Natatakot siyang ang mga inapo ay maghihiganti, kaya naman sinusulid niya ang buong lupain para hanapin ang kahalili ng sining ng walang hanggang tagsibol. Juan de la Cruz. Ang sining ng walang hanggang tagsibol. Antonio Reyes, huwag kang mag-isip ng mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. At saka, narinig ko, na nagkakagulo ang anak mo nitong huli. Ninakaw niya ang malaking bahagi ng pera ko. Ministro Morales, hayaan niyo akong magpaliwanag. Binabalaan kita, nasa likod ko ang mansyon ng prinsipe, kaya kong itaas ang pamilya Reyes. At kaya ko rin itong dibain sa isang igla. Kung gusto mong magpatuloy sa magandang buhay, gawin mo lang ang lahat ng sinasabi ko. Oo, naiintindihan ko. Ministro Morales, ako ang nagsasabi sa inyo. Sisiguraduhin kong maayos ang pag-asikaso nito. Mas mabuting mapagbintangan ng inosente kaysa makawala ang may sala. Kung gusto mong patunayan ang iyong katapatan, simulan mo sa pag-ayos, sa maliit na problema ng anak mo. Sa pagkakaalam ko, nitong nakaraang taon, may isang kaawa-awang babae na siya, ang ganap na nasasakop, karamihan ng perang para sa akin, ay kanyang ipinoket para sa sarili. Kung gusto mong iligtas ang buhay niya, ayusin mo ang problemang ito. Hinay-hinay lang. Juan, may malaking problema tayo. Nang malaman lang nila na tayo ang gustong bumili ng binhi, ayaw na nilang magbenta. Kahit anong presyo, ayaw. Sino bang ayaw sa perang madaling kitain? May nagbabala siguro sa kanila. May nahanap ka? Binigyan ko sila ng kaunting piso, at may nakuha akong impormasyon. Ayon sa kanila, sinuhulan sila ni Mang Tonyo. Sabi, utos daw ni Ginoong Garcia, para hindi tayo makapagtanim. Luis Garcia. Siya na naman. Ang pamilya Reyes ang pinakamalaking. Mamimili ng butil sa buong lugar. Ang mga hari ng pang-aapi rito, nagpalaganap na sila ng salita. Walang may lakas ng loob na sumuway. Hi, itong si Luis Garcia. Desidido talaga siyang pigilan tayo sa pagtatagumpay. Kung gayon, sisiguraduhin kong matutupad ito. Pero Juan, wala tayong binhi. Paano tayo magtatanim? Ang sistema, itanong ang presyo ng binhi ng trigo. Binhi ng trigo, 20 puntos bawat libra. Hindi naman mahal ang mga binhi. Ayaw kong ipaalam ang tungkol sa sistema. Pero sa puntong ito, bahala na. Ako na ang bahala sa mga binhi. Juan, saan ka kukuha ng binhi? Relax, naayos ko na ang problema sa binhi. Magtiwala ka sa akin. Ang mga tanim mula sa aking binhi ay mabebenta agad. Pero teka, ano na naman? Hindi lang ang binhi ang problema. Ang lupa natin. Kinamkam din iyon ni Mang Tonyo. Ano ang sinabi mo? Dati kayong mga kasama sa lupa. Lahat ng lupa ay inuupahan lang. Ngayon, si Mang Tonyo ang kumuha ng upa pabalik. Umupa ng lupa si Maria sa pamilya ni Ginoong Santos. Nasa bahay ng mga Santos siya ngayon. Nakikipagtalo kay Mang Tonyo. Mang Tonyo, wala kang hiya. Hoy, bantayan mo ang iyong bibig. Ngayon, hindi ako nang-aapi ng kahit sino. Sinusunod ko lang ang kontrata. Ginoong Santos, nangako kayong ipapaupa sa akin ang lupang ito ng 3 taon. Hindi pa nga umabot ng 1 taon. Paano naman iyon makatarungan? Maria,
1 taon lang naman ang inupa mo, 1,000 piso ang binayad. Heto, ibabalik ko ang pera mo. Ipapaupa ko ito sa kung kanino ko gusto. Hoy, narinig mo ba yon? Sa akin na ang lupang ito ngayon. At ang singil ko, 100,000 piso kada taon. May ganyang halaga ka ba? Ginoong Santos, hindi pwedeng ganyan ang pagtrato ninyo. Kung kukunin ninyo ang lupa, paano na ako mabubuhay? Tingnan mo, Maria. Hindi naman sa ayaw kitang paupahan. Pero ang butanggero na ito, napakalaki ang alok. Ha ha ha, Maria. Gusto mo ang lupa? Sige. Isang kondisyon lang. Ano iyon? Kunin mo si Juan dito, at ipagawa sa kanya ang kanyang himala sa akin. Para maging tunay na lalaki ulit ako. Huwag mong subukang lokohin ako. Ang pagkuha ng lupa ay ideya ng pamilya Reyes. Ikaw lang ang gumagawa ng maruming trabaho nila. Kahit kaya kong papayagin si Juan, sa maliit mong kahilingan, hindi mo pa rin maibibigay sa akin ang lupang ito. Matalino ka pala, ano? Sige, diretsahan na kita. Kung kayong dalawa ang makakapagpagaling sa akin, maaari akong makiusap kay Ginoong Garcia para sa inyo. Kung hindi ito gumana, wala kang makukuhang kahit isang piraso ng lupa sa buong baryong ito. Lumalabis ka na. Ako ang lumalabis. Ang bayaw mo ang gumawa sa akin bilang isang walang kwentang lalaki. Mabait pa nga ako rito. Ikaw ang unang sumubok na salakayin ako. Tigilan mo na yan. Wala kang alam sa dinanas ko. Ang pagsubok na maging lalaki ulit, ang perang ginastos ko, ang mga doktor na pinuntahan ko. Hindi ko ito basta-basta palalampasin. Ang maliit na plano mo at ni Juan ay hindi mangyayari. Ganoon ba? Juan. Mang Tonyo. Paulit-ulit kang naghahanap ng gulo sa akin. Akala mo ba, hindi ko na ipaliwanag ng malinaw ang punto ko? Wala akong sinisimulan. Ngayon, patas lang ang laban. Patas? Oo, patas. Gusto kong magsaka sa baryo. Nakahanap ako ng pag-uupahan ng lupa. Wala kang masisisi sa akin kung gusto kong gumastos ng mas malaki. Kaya papaluin mo na lang ba ako dahil doon? Tingnan mo. Hindi wasto ang kontrata. Ayon sa kontrata sa pag-upa, para pumirma sa'yo si Ginoong Santos, kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang kontrata ni Maria. Kung mapapatigil ng maaga ang kontrata, kailangan niyang magbayad ng 10 beses na kabayaran. Ibig sabihin, 3 taon ang kontrata, kalahating taon pa lang nagamit ni Maria. Ang natitirang 2.5 taon ay paglabag. May utang ka sa kanyang 5,000 piso. Iyan. Paano nangyari yon? Ito ay. Kung hindi mo susundin ng kontrata, o ibibigay mo ang pera kay Maria. 1 buwan lang inupahan ni Mang Tonyo, binigyan niya ako ng 2,000 piso. Saan mo ako kukuha ng 5,000 piso para mabayaran ka? Hindi ko problema yan, kung hindi ka magbabayad. Ipapaareglo ko ito. Hoy. Hindi ko lalabagin ang kontrata. Hindi ko lalabagin, okay? Hoy, paano naman ako? Ngayon, ikaw naman. Ako, HMPH. Wala akong kaalam-alam sa paglabag. Pakiusap, patawarin mo na ako ngayon. 1 beses lang. Masyado na kitang pinatawad. Hindi, dahil ako. Sobra na ang pagpapatawad ko sa'yo. Hindi, dahil ako kasi. Ano ba ang pinalagay mo sa akin? Hulaan mo. Sa tingin ko, hindi, Juan. Ginoong de la Cruz, alam kong nagkamali ako. Mula ngayon, maglilingkod ako sa'yo ng parang aso. Ha. Ito, ang perang ito, isang tanda ng aking paggalang. Ha. Yun lang ba? Sa tingin mo ba ang buhay mo ay ganyan lang ang halaga? Hindi, Ginoong de la Cruz. Malaki-laki na ito. Yung Reyes na yun, ay ganito lang ang ibinigay sa akin ni Ginoong Garcia. Ito, wala na talaga akong iba pa. So, sinasabi mo, ninakawan kita? Oo. Ay. Hindi, talagang hindi. Ang perang ito ay ang upa mula sa pagpaparente sa lupa ni Maria. Ibinibigay ko ito kay Maria. Ha. Sige, kaya ang lupain ni Ginoong Santos. Ikaw ang magrerenta. Pagbutihin mo ang pagtatrabaho sa lupa. Oo, magmula pa sa mga ninuno namin, magsasaka ang pamilya namin. Mula ngayon, talagang pagbubutihin ko ang pag-aalaga sa lupa. Huwag kang matakot. Binigyan kita ng pampalakas. Gagawin ka ulit nitong tunay na lalaki. Ang kondisyon ay, bawat buwan mula ngayon, kailangan mong bumalik sa akin para sa 12. Kung hindi, magiging walang silbi ka ulit. Alam mo naman ang kaya kong gawin. Hindi ako nagsisinungaling. Oo.
Maria, umalis na tayo. Maria, bago ako umalis, may nakalimutan akong itanong. Bago ako dumating doon, may ginawa ba sa'yo ang si Mang Tonyo? Juan, inarkila mo ang lupa kay Mang Tonyo. Paano na ang mga pananim natin? Huwag kang mag-alala, Maria. Papatibayin ko ang Gayuma. Kahit sa ating tigang na lupa, makakapagtanim tayo. Magagawa ba talaga natin yon? Magtiwala ka sa akin, Maria. Hindi mo pa ba alam hanggang ngayon ang kaya kong gawin? Sige, ihahanda ko na yung tigang na lupang iyon. Handa na. MMHMM. Maria. Maria, ayos ka lang ba? Hindi ko alam ang nangyari. Bigla na lang pumalagid ang paningin ko. Ang hina-hina ng pakiramdam ko. Maria, baka dahil lang yan. Sa sobrang pagod mo nitong mga nakaraang araw, at labis-labis ang pagbabago ng nararamdaman mo, kaya nanghihina ang katawan mo. Pupunta ako sa tindahan ng sistema. Maghahanap ako ng pampalakas para sa'yo. Maria, magpahinga ka muna. Gagawa ako ng sabaw para sa iyo mamayang gabi. Inumin mo yon at gagaling ka. Pasensya na sa abala, Juan. Maria, kung patuloy kang magiging ganyan ka-formal, magagalit ako. Alam mo naman ang nararamdaman ko para sa iyo. Juan, huwag. Hindi yon pwede. Sige, gagawa na lang ako ng sabaw. Sistema, bigyan mo ako ng ginseng at fleece flower root, at isang itim na manok. Matagumpay ang palitan. 700 puntos ang nabawas. Handa na ang sabaw. Ang bango naman yan. Siyempre naman, mayroon talagang espesyal sa sabaw na ito. Sobrang sarap at puno ng sustansya. Sige, tikman mo. Juan. Anong ginagawa mo dito? Ha, hindi ba ako welcome? Hindi. Welcome, Luna. Pero malapit ng dumilim. Anong dahilan ng pagpunta mo dito? Ako, hinahanap ko ang isang lalaki. Hinahanap ko ang isang lalaki na walang pakialam sa kontrata. Ay, oo nga. Nasaan na ang order ko? Sobrang busy ko kaya nakalimutan ko. Hayaan mo na. Sa totoo lang, inaasahan kong dito na ako matutulog. Wow, ang bango. May masarap ka palang niluto. Wow. Ang sarap ng handaan. At may sabaw pa ng manok. Pagod na ako. Magsisimula na ako. Hoy, Kaya, pagkatapos ng sabaw ng manok, wala kang naramdamang kakaiba, di ba? HMM. Wala talaga. May problema ba sa sabaw? Walang problema. Ang sarap. Kukuha pa ako ng isa. Ayon sa instructions ng system. Ang sabaw na toniko ng 10 esensya ay para lang sa mga mahihina ang katawan. Ang malusog na tao ay magiging sobrang init na magdudulot ng malakas na atraksyon sa pagitan ng yin at yang. Ang tanga-tanga ng babaeng yun, ang dami pang ininom. Sana ayos lang siya. Tatay, tungkol kay Juan de la Cruz, naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Bakit mo dinala rito ang babaeng ito? Pero tatay, nakikita mo, siya ang magiging manugang mo. Manugang ko, hindi karapat-dapat ang kaawa-awang babaeng yan. Dahil lang sa kanya, kaya nagkagulo ang lahat. Tatay, Mga gwardya, Ay. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan. bitawan siya. Tatay, ano ang ibig sabihin nito? ibig sabihin, para sa kanya, ninakawan mo ang malaking halaga. Ang sumusuporta sa pamilya Reyes natin, ay hindi na nasisiyahan. Kung hindi natin siya aaksyonan, ikaw ang mamamatay. Neo, iligtas mo ako. Neo. Tatay, Ipagmamakaawa mo pa siya? Kung ganoon, mamatay ka na lang sa lugar niya. Neo, ano ang ginagawa mo? Sabi mo, gagawin mo ang lahat para sa akin. Neo, iligtas mo ako. Rosa, Gusto kong siyasatin siya ng husto. Alamin kung magkano ang ninakaw niya sa pamilya Reyes natin. Bawiin ang lahat ng maaari para sa natitirang utang. Ipadala siya kay Ministro Morales bilang bayad. Gawin mo. ano? Tatay, ipapadala mo siya kay Ministro Morales. Ang babaeng tulad niya, na may konting ganda, ay may halaga pa rin. Ang pagpapadala sa kanya kay Ministro Morales, ay para iligtas ang buhay mo. Pero,
Pero ang Ministro Morales, mahilig siyang manakit ng mga babae. Sa mga babaeng ipinapadala natin sa kanya taon-taon, may mga pinapatay sa pagpapahirap. Nang ahas na magnakaw sa akin, si Antonio Reyes, nararapat lang ang mangyayari sa kanya. Kung mahal mo pa rin siya, kung ganoon, pwede kayong mamatay ng magkasama. Magkakaroon na lang ako ng ibang anak kapag naisip mo na ang lahat. Iulat mo ang natuklasan mo tungkol kay Juan de la Cruz sa akin. Tatay. Ito ang eliksir ng paglago na ipinagbibili ng pamilya Ramirez. Nakuha ko itong maliit na bote. Sabi nila, ginagamit ito ni Juan para mabilis na tumubo ang mga pananim. Juan de la Cruz. Ang hinahanap ni Ministro Morales. Ay tiyak na siya. Anong nangyari? Mukha kang napakasama. May ipinadala sulat si Sofia Ramirez. May problema daw sa bigas. Kailangan daw ako doon agad. Ano? Ang bigas? Malaking bagay yan. Kailangan mong pumunta. Pero iisa lang ang karwahe sa buong baryo. Kung maglalakad ako papunta sa bayan ngayon, hindi ako aabot. May karwahe si Elena. Ayoko lang talagang sumama sa kanya. Sige na, huwag kang magmatigas. Ang negosyo ang dapat unahin. Saka, sobra ang nainom na sabaw na ginawa mo. Nang nakababatang binibining Ramirez, isama mo na lang siya pa uwi at bantayan mo siya sa daan. Huwag kang mag-alala, Maria. Aalis na ako. Mag-ingat ka dito mag-isa. Huwag kang mag-alala, hindi na ako bata. Magiging maayos ako. Wala kang dapat ipag-alala. Hoy, Juan, tingnan mo, ayoko na namang saktan ka. Pero kung hindi ko gagawin ang trabahong ito para sa pamilya Reyes, papatayin nila ako. Dalhin niyo na siya, bilis. Naghihintay ang karwahe ni Ginoong Garcia sa likod ng bundok. Hihihi. Akala ko si Binibining Ramirez ang gustong makipagkita sa akin. Anong ginagawa natin dito? Nawawala ba tayo o ano? Hindi, lupa rin ito ng pamilyang Ramirez. Ako. Lanan. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ako kikilos kahit isang pulgada. Luis Garcia, ikaw ang nagplano nito, at iyon ang tatay mo. Tama ang hula mo. Ako si Antonio Reyes, ang ama ni Luis. Nagpanggap kayo bilang si Binibining Ramirez, para lang maakit ako rito. Ano ba ang laro ninyo? Ang tagapagmana ng sining ng walang hanggang tagsibol. Ang hirap hanap mo talaga. Galing kayo sa mansyon ng prinsipe. Matalino. Alam kong ang tagapagmana ng sining ng walang hanggang tagsibol ay magiging mapagmasid. Isang paungusa pa lang, nahulaan mo na. Juan, dahil alam mo na ang aming pamilyang Reyes ay naglilingkod sa mansyon ng prinsipe. Dapat alam mo na rin kung bakit ka namin dinala rito ngayon. Narito kami para tapusin ka ng tuluyan. Sa tingin mo kayang kaya ninyo ako? Alam kong matigas ka, pero ang mga lalaking dinala ko ngayon ay hindi karaniwan. Sakupin siya. Pira-pirasuhin siya. Paano ka natutong lumaban ng ganyan? Sa pamamagitan ng pagsasanay sa'yo. Juan de la Cruz. Akala mo ba dahil master mo na ang sining ng walang hanggang tagsibol, ay wala nang makakatalo sa'yo? Tingnan mo kung sino ito. Maria, Huwag kang lalapit. Isang hakbang lang at papatayin ko siya. binata, kulang ka pa sa gulang. Mula nang magpasya akong patayin ka, alam ko na ang bawat kahinaan mo, at nasa kamay ko na ang lahat. Pakawalan mo si Maria. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Nilabanan mo ang pamilya Reyes at ang mansyon ng prinsipe. Ibig sabihin walang inosente dito. Binata. Buhay sa kapalit ng buhay. Ang buhay mo para kay Maria Santos. Ano ang masasabi mo? Juan, kalimutan mo na ako. Tumakbo ka na. Takbo. Takbo. Maria, huwag kang matakot. Ililigtas kita. Ililigtas mo siya sa pamamagitan ng ano? Ng iyong malaking bibig. Binata. Ikaw at ako, pareho tayong makatwirang tao. Ang pagpapakamatay mo ngayon din. Ang tanging paraan para mailigtas si Maria. Kung ikaw ay isang taong nakakaintindi ng katwiran, alam mo na ang dapat gawin. Juan, huwag kang magpadalos-dalos. Tumahimik ka.
Huwag mong hawakan si Maria. Huwag kang gagalaw. Bilisan mo. Patayin mo ang sarili mo. Ngayon din. Tutupad ka ba sa iyong pangako? Juan, huwag. Tumahimik ka. Bilasin mo. Wala kang karapatan na makipagdegosasyon sa amin. Sana tuparin mo ang iyong pangako. Luis, Luis. Antonio. Luis. Luis. Pinatay mo ang anak ko. Pagbabayaran mo ito ng buhay mo. Maria, sumunod ka sa akin. Mag-ingat ka, Juan. Hindi mo ako kayang talunin, matanda. Isang batang wala pang alam. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya ko. Oh, Ginoong de la Cruz. Bulag ako sa iyong kadakilaan. Maawa ka po, ipagkaloob mo ang aking buhay. Ako ay isang hamak na tauhan lamang, mula sa mansyon ng prinsipe. Ang lahat ng ito lahat ay, gawa ni Antonio Reyes at ng kanyang anak. Wala itong kinalaman sa akin. Wala itong kinalaman sa'yo? Nang gamitin mo si Maria para takutin ako kanina. Bakit hindi mo sinabi yon? Ito na ang lahat ng meron ako. Kunin mo na lahat. Nangangako ako mula ngayon, hindi na ako tutungtong muli sa baryo itim na kahoy, at hindi ako magsasabi ng kahit anong tungkol sa iyo sa mansyon ng prinsipe. Pakiusap, ipagkaloob mo ang aking buhay. Ipagkakaloob sa'yo? Nang tulungan mo ang mansyon ng prinsipe, habulin ng mga alagad ng sining ng walang hanggang tagsibol. Naisip mo bang kahabagan sila? Juan, huwag mong subukang swertehin pa. May mansyon ng prinsipe akong nasa likuran ko. Patayin mo ako at hindi ka pababayaan ng prinsipe. Magdadala siya ng hukbo upang wasakin ang baryo itim na kahoy. Gagawin kanyang at si Maria at ang buong baryo ay magbayad ng buhay. Ginagamit mo pa rin si Maria para takutin ako? Sistema, ipagpalit ng gamot na makapagliligtas sa akin. Ipinagpapalit para sa Payaldores ng dakilang pagpapagaling. 2,000 puntos ang ibabawas. Naipasok na. Juan. Juan, Maria, hindi ko na kaya. Hindi. huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi maaaring mangyari iyon. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang lalaking iyon. Talagang hindi ko na kaya. Huwag mong sabihin iyan, Juan. Kung ako ay makakabawi, pakakasalan mo ba ako? Kung ikaw ay muling mabubuhay, gagawin ko ang lahat. Umiiral na ang Payaldores ng dakilang pagpapagaling. Ang aking mga sugat ay gumaling na. Kasando. Buhay na ako muli. Juan, ikaw. Maria, hindi kita niloloko. Ako ay binuhay ng mahimalang kapangyarihan ng aking sining, kaya Juan,